Ang makina ng kotse ko ay lumamig na ng ilang oras, tulad ko. Natutulog ang Maynila o sa hindi bababa ay nagkukunwari balot sa mapanlinlang na katahimikan ng 5:00 ng umaga. Ngunit sa driver's seat ng aking Toyota Wigo, walang lugar para matulog, tanging lamig lang. Lamig na umabot sa aking mga buto habang pinapanood ko sa windshield kung paano nagsindi, lumabo, at sa huli ay namatay ang ilaw sa silid 314 ng The Peninsula Manila. Magkasama silang pumasok doon. Si David, ang aking asawa sa loob ng 7 taon, suot ang navy blue suit na binili ko para sa kanya noong Setyembre. At siya, isang matangkad na brunette na may buhok na nakatali, nakasuot ng napakapulang damit na tila masyadong matingkad sa dilim ng parking lot. Nagtatawanan sila. Binuksan niya ang pinto para sa kanya na may galanteng kilos na palagi niyang ginagamit sa mga mahahalagang kliyente at, sa aking kamangmangan, inakala kong itinago niya para sa akin lamang. Hindi sila naghalikan sa pasukan. Masyado iyong bulgar. Masyadong halata para sa isang lalaking tulad ni David. Nagpalitan lamang sila ng intimate. May pagkaunawa ang tingin bago mawala sa likod ng umiikot na pinto. Sa sandaling iyon, ang mundo ko, ay nahati sa dalawa na may nakakabinging tunog. Ang aking telepono, nakadikit sa aking pawis na palad, ay vibrate nang mahina sa oras na ang unang sinag ng rosas, na liwanag, ay kumamot sa kalangitan sa ibabaw ng Makati skyline sa malayo. Isang mensahe mula sa kanya. Mahal, pasensya na. Mukhang isa ito sa mga gabing iyon. Ang lintik na year-end closing ng mga account ni Mr. Tan ay nagpiit sa akin sa opisina. Huwag mo nang hintayin sa hapunan. Tatawag ako sa umaga, mahal. Binasa ko ang text ng isang beses. 2, 3 salita ang sumasayaw sa screen. Isang perpektong pinakinis na propesyonal na kasinungalingan, karapat-dapat sa matagumpay na abogadong siya. Nakapiit sa opisina. Ibig sabihin, ang opisina na iyon ay may malaking queen-sized bed at tanawin ng Ayala Avenue. Ang lamig na naipon ko sa buong gabi, patong-patong, tulad ng yelo sa salamin, ay biglang naging matigas, matalim, at kapaki-pakinabang. Hindi na ito bigat, naging sandata ito. Ang aking manhid na mga daliri ay gumalaw ng robotically. Bumaba ka, magpipirma tayo ng divorce papers. Halos agad-agad ang sagot. Isang tawag na ibinaba ko nang hindi kumukurap. Pagkatapos ay isa pang mensahe. Mahal, ano na naman itong drama? Lena, biro lang yan. Oo, abala ako sa trabaho. Hindi ako nagbibiro. Bumaba ka na ngayon din. Nandito ako sa parking lot. Isang mahaba. Walang katapusang paghinto ang sumunod. Nagpakita ang screen ng ilang beses ng David ay nagtatype, na para bang naghahanap siya ng tamang mga salita upang i-defuse ang isang bomba na ang mitsa ay ubos na. Sa huli, isang simpleng mensahe. Mahal, nasaan? Hindi ako sumagot. Pinatay ko ang screen at lumabas ng kotse. Mabahong sariwang kape ang hangin sa umaga mula sa cafe sa kanto at gasolina. Sumandal ako sa hood, nakakrus ang mga braso sa aking dibdib. Hindi sila nanginginig. Nagulat ako rito. Naghintay ako. Lumipas ang mga minuto. Pagkatapos ay umandar ang umiikot na pinto at lumabas siya. Suot niya ang parehong damit kagabi. Ngayoy gusot na. Ang kanyang buhok, na palaging perpektong inayos, ay magulo. Naghanap siya ng nalilito. Hanggang sa huminto ang kanyang mga mata sa akin. Nakita ko ang kulay na nawala sa kanyang mukha. Ito ay isang instant, pisikal na reaksyon. Ang kanyang maskara bilang isang kumpiyansang abogado, isang asawang may kontrol, ay nabasag sandali, inilalantad ang purong takot. Una, lumapit siya ng dahan-dahan. Pagkatapos ay mas mabilis, sinubukan niyang magkunwari ng ngiti. Isang pilipit, kinakabahang ngiti. Lena, my God, anong ginagawa mo rito? Ang kanyang boses ay naging hoarse, antok at peke. Lumapit siya na para bang yayakapin ako. Ngunit ang aking posisyon, ang aking magkakrus na braso, tulad ng isang harang, ay pumigil sa kanya sa gitna ng daan. Anong problema? Sinusundan mo ba ako? Hindi ito ang iniisip mo. Sumusumpa ako. Bulong niya. Pinabababa ang kanyang boses. Ang kanyang mga mata ay gumagala mula sa aking mukha patungo sa aking kotse, sa mga bintana ng hotel, kahit saan maliban sa aking kaluluwa. Ay, hindi, sabi ko. Ang aking boses ay tila kakaiba sa akin, kalmado.
na para bang pagmamayari ng ibang babae, mas malakas. Kinuha ko ang telepono ko mula sa bulsa ko. Hindi ko binuksan ang mga mensahe. Binuksan ko ang gallery ng mga larawan. Ang una ay sila, magkasama, na pumapasok sa hotel kagabi. Ang kanyang kamay sa kanyang baywang, isang mapagmay-ari, intimate na kilos. Ang pangalawa, kuha 3 araw na ang nakalipas ng isang pribadong investigador na inupahan ko, ay si David at Katya. Ang parehong babae na nakapula ay nagtatawanan sa terasa ng The Fort, umiinom ng isang bote ng puting alak. Ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang kamay. Nag-swipe ako sa larawan. May iba pa, ngunit sapat na ang una. Inilapit ko ang screen sa kanyang mukha. Nakita ko ang kanyang mga pupil na lumaki, kung paano siya hirap na lumunok. Ang kanyang buong arsenal ng mga palusot ay natunaw sa malamig na hangin ng umaga. At hindi rin ito ang iniisip mo, David. Isa itong kliyente. Marahil, si Katya Reyes, 28 taong gulang, baguhan sa departamento ng buwis, napakasipag, ayon sa narinig ko. Lena, pakinggan mo ako. Ang kanyang boses ay naging isang nagmamakaawa na tunog. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay, ngunit binawi ko ito na para bang nasusunog ang kanyang hawak. Hindi, ikaw ang makinig sa akin. Buong gabi ako rito. Nakita ko kung paano namatay ang ilaw sa inyong silid. Nabasa ko ang iyong miserable na kasinungalingan tungkol sa trabaho. Matagal na kitang hindi pinapakinggan. Ayaw ko lang aminin. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay sumunog sa aking dibdib. Handa na ang mga dokumento. Ang aking abogado, si Miss Vera Ramirez, oo. Ang parehong inirekomenda mo sa akin para sa issue sa Condo Association ay naihanda na ang lahat. Ang iyong kopya ay nasa iyong opisina sa 10:00 ng umaga. Nandyan ako sa 11:00 ng umaga. Kung swertehin, may sapat kang oras upang maligo at mag-isip ng mas mahusay na dahilan upang sabihin sa iyong ina kung bakit nalunod ang iyong kasal. Hindi mo ito magagawa, bulong niya. Ang takot ay napalitan ng galit, ang galit ng isang lalaking nasukol na inakala niyang kontrolado ang lahat. Kabaliwan ito dahil sa isang kalokohan. Siya ay isang bata lang. Wala itong ibig sabihin. Ito ay mga usaping trabaho. Care in fine ababa, angaliwan. Mga usaping trabaho, ulit ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang galit, dalisay, at makatarungang galit na nagsimulang tunawin ng yelo sa aking mga ugat. Ang makipagtalik sa anak ng iyong senior partner ay mga usaping trabaho. Ang gamitin ang ating pera, ang pera ng ating kinabukasan upang bayaran ang kanyang apartment at alahas ay mga usaping trabaho. Pakiusap, David, gawin mo akong pabor. Huwag mo akong ituring na tanga hanggang sa huli. Ang aking boses, na mas malakas kaysa sa aking nilalayon, ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng parking lot. Ang doorman, na lumabas ng hotel, ay sumulyap sa amin ng mausisa. Si David ay lumiliit. Napahiya. Paano mo nalaman ang tungkol sa apartment? Tanong niya nang nalilito. Agad na nawala ang kanyang galit. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ng maraming taon, na naramdaman kong malakas ako. Dahil hindi na ako ang inosenteng si Lena na kilala mo. Ang naniniwala na ang pag-uwi ng huli ay dahil sa trabaho. Ang nag-iisip na ang mga business trip sa Boracay ay para lamang sa mga client meeting. Ang babaeng iyon ay nanatiling nagyelo sa upuang iyon kagabi. Ang nanatili, sabi ko. Binubuksan ang pinto ng kotse. Ang nanatili ay gumawa ng kanyang takdang aralin. Sumakay ako sa kotse at isinara ang pinto. Nanatili siyang nakatayo doon. Maputla, gulo ang buhok. Pinapanood ang perpektong buhay na itinayo niya sa tumpok ng kasinungalingan na gumuho sa kanyang paanan. Pinaandar ko ang makina. Isang malusog, determinado na tunog ang pumutol sa tensyonadong katahimikan sa pagitan namin. Binaba ko ang bintana. Nang ilang sentimetro lamang, ang kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng tunay na takot, ay nakatagpo ng akin. Sa 11:00 David sa opisina. Huwag kang malate. Alam mo kung gaano ko ayaw kapag sinasayang ng mga tao ang aking oras. At bago pa siya makapagsalita ng isa pang kasinungalingan, isa pang pakiusap, isa pang pagtatangka na manipulahin, binitawan ko ang preno at umalis. Sa rearview mirror, nakita ko siyang paliit ng paliit, nag-iisang nakatayo sa malamig na liwanag ng bukang liwayway ng Maynila.
Hawak pa rin ang kanyang telepono, ang ebidensya ng kanyang pagbagsak, walang silbing nagniningning sa isang madilim na screen. Hindi ako umiyak. Sa halip, binuksan ko ang radyo, tumutugtog ang isang lumang kanta ng Eraserheads, ironic na masaya. Malakas kong binuksan ang volume at, sa unang pagkakataon, sa walang katapusang gabing iyon, huminga ako. Hindi ito hininga ng ginhawa. Ito ang unang matalim at masakit na hininga ng isang taong kakalabas lang, pagkatapos halos malunod. Alam kong nagsisimula pa lang ang laban. Ngunit kagabi, sa nakakabinging katahimikan ng parking lot na iyon, nanalo ako sa una at pinakamahalagang labanan. Nabawi ko ang aking sarili. 3 buwan na ang nakakaraan. Ang hangin na pumapasok sa panoramic window ng aming malawak na kondo sa Bonifacio Global City ay nagdadala pa rin ng huling hininga ng tag-init, ngunit ang liwanag ay iba na. Mas mababa ito, mas ginintuan, nagpapahiwatig ng taglagas. Ako, si Helena Santos, ay nakatayo, nakasandal sa pintuan, pinapanood kung paano binibigyan ng gintong kulay ng gabi ang mga fasade ng mga makasaysayang gusali ng kalapit na distrito. Sa aking kamay ay isang baso ng puting alak na hindi na malamig. Sa likod ko ay ang eko ng isang masyadong malaki, masyadong tahimik na apartment. Magiging impyerno ang linggong ito, mahal, sabi ni David, na lumabas ng silid tulugan. Suot niya ang light blue shirt na pinakababagay sa kanya. Ang implansa ko mismo kaninang umaga. Inaayos niya ang kanyang kurbata sa harap ng salamin sa hallway gamit ang mabilis at bihasang kilos na pinatalas niya sa loob ng maraming taon sa harap ng mga hukom at mayamang kliyente. Ang kaso ni Mr. Tan ay malapit ng sumabog. Late night meeting, business dinner. Huwag mo na akong hintayin. Ito ang 2 beses niyang sinabi ito sa linggong iyon at Martes pa lang. Humarap ako sa kanya, nakasandal ang aking balakang sa bintana. Dinner ulit kasama ang parehong kliyente? Mukhang mas gusto ni Mr. Tan ang kumpanya ng ating kumpanya kaysa sa sarili niyang asawa. Tumawa si David, isang walang laman na tunog. Propesyonal. Siya ay isang malaking isda, Lena. Isang malaking isda na may komplikadong diborsyo at isang investment portfolio na sumasakop sa kalahati ng kanyang offshore accounts. Ang ganitong uri ng atensyon ang ating kabuhayan. Lumapit siya, mabilis na hinalikan ako sa pisngi. Ang kanyang woody at mamahaling cologne ay bumalot sa akin. Sa loob ng ilang buwan, ang amoy na ito ay hindi na nagbigay sa akin ng dating kilig. Ngayon, pinaaalala lang nito sa akin ang mga lobby ng hotel at ang mga bill na hindi ko nakita. Alam mo naman kung paano iyan. Alam ko, sabi ko. At iyon ang katotohanan. Alam ko ang teorya. Ang 7 taon ng kasal, sa isang abogadong umuusbong sa isang prestihiyosong firm sa Ayala Avenue, ay nagtuturo ng teorya. Ang hindi ko alam, bakit sa bawat pagkakataon ay mas kumukulo ang aking tiyan sa praktika. Paano ang iyong hapunan kay Anya? Tanong niya. Kinukuha ang kanyang leather briefcase na ibinigay sa kanya ng mga partner nang siya ay maging isa sa kanila. Kanselado. Kailangan niyang manatili ng huli sa gallery upang iset up ang bagong exhibit. Sayang. Umorder ka ng masarap para sa akin. Binuksan niya ang pinto. Hindi ko alam kung anong oras ako darating. Huwag kang maghintay. Sumara ang pinto ng may mahinang click. Muling bumalik ang katahimikan sa apartment. Inubos ko ang aking alak, na mainit at maasim na. Mga business dinner. Sa simula, noong siya ay isang simpleng junior lawyer, ito ay mga malamig na piraso ng pizza sa opisina. Pagkatapos, naging mga high-end na restaurant sa lungsod. Kamakailan, naging mga informal event at meeting na may hindi tiyak na schedule. Ako ay nauunawaan. Ipinagmamalaki pa nga siya. Ang aking asawa, ang napakatalino na si David Santos, ay buong determinasyon na umaakyat sa hagdan ng tagumpay. Hanggang sa isang araw, sa pagtingin sa hagdan mula sa ibaba, na-realize ko na wala na ako sa tabi niya. Nanatili ako sa landing, hawak ang coat na hinubad niya upang umakyat ng walang bigat. Pagkalipas ng 1 linggo, ay ang kasal ng aking nakababatang kapatid na si Masha. Isang pagdiriwang sa isang modernong resort sa Tagaytay. Gintong mga ubasan, mahahabang mesa, tawanan, at tunog ng mga baso. Si David ay walang kapintasan, gaya ng dati. Perpektong suit, sumasayaw kasama ang aking ina, nagbibiro kasama ang mga tiyuhin, ang perpektong asawa. Ngunit ako, na natuto ng basahin ang pinakamaliit na pagbabago sa kanyang mukha sa loob ng 7 taon,
ay nakita ang tensyon sa kanyang ngiti. Nakita ko kung paano nawawala ang kanyang tingin kada ilang minuto, kung paano niya lihim, ngunit patuloy na tinitingnan ang kanyang relo. Ang iyong asawa ay mukhang nagmamadaling umalis dito, bulong ni Anya, ang aking nakatatandang kapatid, na lumapit sa akin na may 2 baso ng sparkling wine. Ang kanyang tingin, matalim tulad ng isang lawin, ay sumunod sa akin. Nakatayo si David sa kabilang dulo ng bakuran, nakikipag-usap sa aking ama, ngunit ang kanyang posisyon ay matigas, malayo. Ang kaso ni Mr. Tan, automatiko kong sinagot, ito ay isang trump card, isang universal na dahilan. Uminom si Anya ng alak. Ang kasong ito ay dapat na mas maraming galamay kaysa sa isang pugita. Ito ay humahawak sa kanya mula pa noong tagsibol. Tiningnan niya ako ng may pagdududa. Ayos lang ba kayong dalawa? Oo naman. Bakit hindi? Hindi ko alam. Dahil mas interesado siya sa kanyang telepono kaysa sa damit ng iyong kapatid. At dahil may ngiti ka na nagpapaalala sa akin ng ngiti ni Mama, noong araw na naisip ng aso na kainin ang rosaryo ng Lola Pekeng. Bago pa ako makasagot, lumapit si David. Mahal, pasensya na, sabi niya. Inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang kanyang hawak ay nagbigay sa akin ng hindi sinasadyang panginginig. Kailangan kong umalis. Kailangang pirmahan ni Mr. Tan ang ilang dokumento ngayong gabi. Baliw ito, ngunit ito ang ating kabuhayan. Tinapos ko ang pangungusap para sa kanya, na may tamis na nagulat sa akin mismo. Kumurap siya ng bahagya, nalilito. Tama, paumanhin. Hinalikan niya ako sa pisngi. Yakapin mo si Masha para sa akin. Libre ko ang susunod na hapunan. Kaya, sa gitna ng kasal ng aking kapatid, naglaho siya. Nakita ko siyang papalayo sa pagitan ng mga mesa, kumakaway, at sa isa pang kamay ay kinukuha na ang kanyang telepono sa bulsa. Nang maglaon, kinaumagahan, inihatid ako ni Anya sa bahay, gamit ang kanyang kotse. Si David ay nagmaneho ng kanya. Nang pumasok ako sa parking lot, ang kanyang itim na executive sedan ay kumikinang sa ilalim ng fluorescent lights. Lumapit ako, hindi ko alam kung bakit. Siguro para maramdaman ang natitirang init ng makina, isang nasasalat na patunay na nandito siya, na totoo ang kanyang pagmamadali. Hindi nakasara ang pinto ng driver. Si David, na palaging napakametikuloso, ay siguro nagulo ang isip. Sa loob, mas malakas ang amoy ng kanyang cologne. Sa passenger seat, kalahati nakatago sa ilalim ng manual ng kotse, nakita ko ang isang maliit na parihabang papel. Kinuha ko ito. Ito ay resibo mula sa bar ng Manila Hotel. 2 kape, mineral water, at mainit na ham sandwiches. Petsa, kagabi. Oras, 10:47 p.m. Bayad gamit ang bank card ni David. Napatigil ako. Hawak ang kapirasong papel na biglang naging napakabigat. Maaaring may 1,000 paliwanag. Isang last-minute meeting malapit sa hotel, isang out-of-town client. Ngunit may isang bagay. Isang malalim at nagyayelong instinct, ang bumulong sa akin na wala sa mga paliwanag na iyon ang totoo. Ang Manila Hotel ay hindi malapit sa kanyang opisina, at sa 11:00 ng gabi, ang 2 sandwich ay hindi isang business dinner. Ito ay isang merienda ng isang may ibang intensyon. Isinilid ko ang resibo sa aking bag. Hindi ako umiyak, umakyat lang ako sa aming tahimik na kondo at, sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, natulog sa guest room. Ang sumunod na mga araw ay naging isang ehersisyo sa hindi malusog na pagmamasid. Nagsimula akong mapansin ang mga bagay. Ang matamis at hindi pamilyar na amoy ng pabango ng babae, bahagya na lang, sa blazer na kung minsan ay iniiwan niya sa upuan. Ang kanyang labis na reaksyon, ng isang gabi, habang nanonood kami ng TV, nagring ang kanyang telepono, at mabilis niyang pinatay ito, sinabing ito ay isang mapanukso na kliyente. Kung paano niya sinimulang palitan ang password ng kanyang computer pagkatapos ng maraming taon na paggamit ng parehong petsa ng aming kasal. Ang huling suntok ay nagmula sa lugar na hindi ko inaasahan mula sa isang kaibigan sa universidad na si Svetlana na nagtatrabaho sa isang kumpanya ng consultancy. Nagkita kami para magkape sa Salcedo Saturday Market pagkatapos ng pag-uusap tungkol sa trabaho, tungkol sa mga kaibigan, tungkol sa buhay, nilalaro niya ang kutsara sa kanyang tasa, at sinabi ng may tila kaswalidad na hindi ako naloko. Pakinggan mo, nakita kita nitong mga nakaraang araw. Oh, sa halip, nakita ko si David. Kumalabog ang puso ko. Ah,
Oo. Saan? Sa bagong uso na lugar sa BGC, kung saan may terrace sa tabi ng tubig, kasama niya ang isang grupo ng mga tao mula sa opisina, tila, at isang matangkad na brunette na nakapula. Mukhang napakasaya nila. Tiningnan niya ako, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong pagkabahala na nakita ni Anya sa kasal. Hindi ko alam, tila sa akin ay napakalapit nila. Ngunit, well, sigurado ako na para sa trabaho. Oo, sigurado ako na para sa trabaho. Parehong parirala, parehong mantra. Tumango ako ng may tuyong lalamunan. Oo, syempre, ang mga team dinner na iyon. Ngunit sa aking isip, ang mga detalye ay nagsimulang bumuo ng isang larawan na nagpapakaba sa akin. Ang resibo mula sa hotel, ang mga huling pag-uwi, ang pabango, ang babaeng nakapula, at ang pangalan na narinig ko kay David ng ilang beses lamang, palaging may espesyal na tono, profesional ngunit interesado, Katya Reyes. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si David sa tabi ko, umuwi siya sa makatuwirang oras. Mabaho ang inihaw na karne at pulang alak. Hindi ako nakatulog, nakatingin sa kisame. Ang pagdududa, ang tahimik na ahas na iyon ay hindi na lang namumugad sa aking tiyan. Ipinulupot nito ang aking puso at humigpit. Hindi na sapat ang pagmamasid lang. Hindi sapat ang paghihintay na gumuho ang kasinungalingan sa kanyang sarili. Ang inosenteng si Helena, ang naniwala sa mga business dinner, ay naiwan sa likod somewhere sa pagitan ng resibo mula sa hotel, at ang nagdududa na tingin ni Svetlana, may nasira sa loob ko. Pagpapaubaya, marahil, o sa halip, ang huling labi ng pagpapaubaya ay nagkalat. Ang lamig na mararamdaman ko, pagkalipas ng isang buwan sa parking lot ng hotel, ay nagsimulang magbunga noon, sa gabing iyon mismo sa kama, na pinagsisihan ko sa isang lalaking lalong nagiging estranghero sa akin, sa bawat araw. Kinabukasan, sa pagkarinig na lumabas si David ng bahay na may isa pang, "Malalate ako, mahal." Hindi ako nanatili para tumingin sa bintana. Lumapit ako sa computer, binuksan ang browser, at sa mga daliri na bahagyang nanginginig, ngunit may bagong tuklas na determinasyon, inilagay ang mga salitang pribadong investigador Maynila. Ang linggo ay naamoy ng mga pampalasa at pagka-guilty. Ang aroma ng paella na niluluto ni Mama sa isang malaking kawali sa bakuran ng kanilang farm sa Laguna ay humahalo sa pamilyar na amoy ng mga puno ng mangga at sa isang mas siksik, mas mabigat, tahimik na paghihintay na bumalot sa tanghalian, simula nang dumating ako mag-isa. Si David ay nagtatrabaho ulit ngayong linggo, sabi ko. Pagpasok at paghalik sa pisngi ni Mama, na naamoy ng lavender at pagkabahala. Ang walang katapusang kaso na iyon. Ang aking ina, si Teresa, ay tumango na may nakatikom na labi. Isang kilos na kilalang kilala ko. Ito ang kanyang paraan ng pagsasabi. Hindi ako naniniwala sa isang salita, ngunit hindi ako pipilit sa ngayon. Ang aking ama, si Ricardo, mula sa kanyang silya sa pagbabasa ay tumingin lang sa ibabaw ng kanyang salamin at bumulong. Ang lalaking iyon ay nagtatrabaho ng husto. Balang araw, magkakaroon siya ng pera para bilhin ang kalahati ng Maynila, ngunit walang oras para doon. Si Anya, na nakaupo na sa mesa sa bakuran, na may baso ng pulang alak, ay sumulyap sa akin, na nagsasabi ng lahat. Isang sulyap na nagsasabi, "Hindi ka ayos, at gusto mong mag-usap kami, at kung may ginawa sa iyo ang damuhong iyon, dudurugin ko siya." Nagpatuloy ang tanghalian sa karaniwang kaguluhan ng isang linggo ng pamilyang Pilipino. Ang mga anak ng aking nakababatang kapatid na si Paulo ay tumatakbo sa paligid ng mesa. Ang aking hipag na si Carla ay walang tigil na nagsasalita tungkol sa mga problema sa mga kapitbahay sa gusali. Ang aking ama ay nagpapilosopiya tungkol sa politika. Ang aking ina ay naglalagay ng mapagbigay na servings, na para bang ang paella ay maaaring magtago ng anumang awkward na katahimikan. Ngunit ang tensyon ay nakabitin sa hangin, mas nasasalat kaysa sa singaw mula sa kawali. Nangyari ito sa oras ng panghimagas, ang leche flan na kinuha ni Mama sa ref, nang sumabog ang bomba sa pinakamahinang paraan. "Pakinggan mo, Lena," sabi ni Mama, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Nakita ko si Ludmila nitong mga nakaraang araw, ang ina ng kaibigan ni David. Ano ulit ang pangalan niya? Max. Ayun, si Ludmila sa Greenbelt. Sinabi niya sa akin na nakita niya si David ilang linggo na ang nakakaraan, isang Sabado ng gabi, sa isang cafe sa Escolta,
kasama ang ilang kaibigan. Iniwan niya ang parirala na nakabitin sa hangin, tulad ng isang maruming tray na walang gustong maglinis. Lahat, pati na rin ang mga bata, ay tila natahimik sandali. Ibinaba ni Anya ang kanyang kutsara sa plato na may tuyong tunog. Oo, tanong ko. Nilalasap ang isang piraso ng leche flan na biglang naging lasang abo. Hindi niya binanggit sa akin. Sino ang mga kaibigan? Hindi niya sinabi sa akin. Sagot ni Mama. Iniiwasan ang aking tingin habang nagliligpit ng mga plato. Sinabi lang niya na kasama niya ang isang grupo ng mga kabataan. Naisip ko na baka may inorganisa kayo at nakalimutan niyo lang kaming mga matatanda. Ang kanyang tawa ay naging sapilitan. Nagkalat. Maraming obligasyon si David, Ma, sabi ko. At ang aking boses ay tila masyadong malamig, masyadong kontrolado. Dahil sa trabaho, alam mo naman. Oo naman, oo naman. Sumabat si Papa, na nakaramdam ng pagka-awkward sa direksyon ng pag-uusap. Ang trabaho ay ang pangunahing bagay. Ganyan dapat. Gusto mo pa ng alak? Ricardo, halika. Ngunit hindi balak ng aking ina. Napalampasin ang pagkakataon. Habang tinutulungan si Carla na magdala ng mga plato sa kusina, sinabi niya sa akin sa tono na dapat sana ay magaan, ngunit maliban doon. Lena, mahal, halika tulungan mo ako sa kape. Mas masarap kang gumawa kaysa sa akin. Ito ay isang patibong. At ako, tulad ng isang tanga, ay bumangon at sumunod sa kanya. Sa kusina, kung saan ang tanging saksi ay ang tunog ng kape machine, bumaba ang mga maskara. Sumandal ang aking ina sa marmol na countertop, ikinrus ang kanyang mga braso, at tumingin ng diretso sa akin. Anong nangyayari, anak? Wala, Ma. Sinabi ko na sa iyo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Ilang linggo ka nang mukhang nakaburol. At ngayon, dumating ka ulit mag-isa. Ito ba ay dahil sa Katya na sinabi sa akin ni Anya? Pinagmura ko sa isip ang aking kapatid, kahit na alam kong mabuti ang kanyang intensyon. Dapat ay inasikaso ni Anya ang kanyang sariling buhay. Si Anya, nag-aalala sa iyo. Ano pa ang dapat gawin ng isang kapatid? At ako ang iyong ina. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ang babaeng ito? Ang pagod, ang pigil na galit, ang pagdududa na kumakain sa akin sa loob ng ilang linggo. Lahat ng ito ay lumabas sa isang matalas na bulong. Siya ang anak ni Mr. Reyes, ang senior partner ni David, isang bagong acquisition ng firm. Siya ay 28 taong gulang at, ayon sa lahat ng ebidensya, mahilig sa mga pelikula at mamahaling hotel. Nagbago ang mukha ng aking ina. Hindi siya tila nagulat, sa halip ay nakikiramay, na para bang inaasahan niya ang balita, natatakot dito, ngunit alam niyang darating ito. Oh, Lena! Bulong niya at biglang tila siya 65 taong gulang na. Palaging ganyan sa mga lalaking iyan. Hindi, Ma. Hindi lahat ng lalaki ay pareho. At hindi ito kalokohan ng lalaki. Ang asawa ko ay nagsisinungaling sa akin, nakikipag-date sa iba, ginagawa akong tanga. Sigurado ka ba? Tanong niya. At sa kanyang boses, ay may bahid ng miserable na pag-asa, maaring isang hindi pagkakaunawaan. Minsan, ang mga batang babae ay napaka-friendly, at ang mga lalaki ay nagtatayo ng mga ilusyon. Hindi ako tanga, bulong ko, at lumakas ang aking boses, dahilan upang magulat si Carla, na kasalukuyang pumapasok na may isa pang batch ng mga plato, at mabilis na umurong. May ebidensya ako. Halos. Sinusubukan kong siguraduhin. Lumapit ang aking ina, inilagay ang kanyang kulubot na mga kamay sa aking mga kamay na kumapit sa gilid ng countertop tulad ng isang lifeline. Pakinggan mo ako, anak. Kahit na totoo ito, nangyayari iyan. Mas madalas kaysa sa iniisip mo, ang iyong ama. Huminto siya, hirap na lumunok. Well, hindi mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay ang pamilya. Ang itinayo ninyo. 7 taon. Lena, isang magandang kondo, isang kanais-nais na buhay. Itatapon mo ba ang lahat ng iyan dahil sa isang affair? Tiningnan ko siya ng may pagdududa. Hindi dahil sa kanyang sinasabi, kundi dahil sa malalim at matagal ng sakit na sumulyap sa kanyang mga mata. Bigla, maraming bagay mula sa aking pagkabata ang nagkaroon ng mapait na kahulugan. Ang mga naisalantang pag-aaway, ang biglaang pagkawala ng aking ama, ang kalungkutan na kung minsan ay bumabalot sa aking ina tulad ng isang balabal. Papa, tanong ko,
Kahit na alam ko na ang sagot, iniwas niya ang tingin. Matagal na iyan, ang kalihim. Kalokohan, ngunit tiniis ko para sa inyo, para sa bahay na ito, para sa pamilya. At tingnan mo, nandito tayo, sa lugar. Ang iyong ama ay isang mabuting tao. Sa huli, lahat ay may kanya-kanyang kahinaan. Naramdaman ko ang pagduduwal, hindi pagkasuklam sa kanya, kundi takot. Ito ang aking kinabukasan. Ang maghintay, ang yumuko, ang maging ganitong malakas at sirang babae na nakatingin sa akin na may nagmamakaawa na mga mata. Hindi ako ikaw, Mama, sabi ko, at nanginginig ang aking boses, ngunit hindi ito nabali. Hindi ako magtitiis. Hindi ako magkukunwari na walang nangyayari habang ang asawa ko ay nakikipagtalik sa iba. Hindi ako magpapanggap para hindi magtsismisan ang mga kapitbahay. Ito ang iyong buhay na sisirain mo. Ang kanyang boses ay nabali rin, ngunit dahil sa galit. Alam mo ba kung paano maging isang diborsyadong babae sa iyong edad? Ang bumalik sa bahay ng iyong mga magulang. Ang mga tingin na puno ng awa, ang mga pananalapi ay lubos na gulo. At kung gusto mo ng mga anak, ang oras ay laban sa iyo. Bawat salita ay parang kutsilyo, ngunit sa bawat kutsilyo, sa halip na pahinain ako, ay pinatalas lamang ako. Mas gugustuhin ko ang awa ng iba kaysa sa paghamak sa sarili ko, sabi ko. Inaalis ang aking mga kamay mula sa kanya. At hindi ako babalik sa bahay na ito. May trabaho ako, may ipon, may Anya ako. Anya, sigaw ng aking ina, na para bang ang pangalan ng aking kapatid ay isang insulto. Siyempre, ang iyong kapatid na babaeng independenteng rebelde na nakatira kasama ang kanyang partner na si Olive at nagpipinta ng mga larawan na walang bumibili. Siya ang magbibigay sa iyo ng payo tungkol sa kasal. Siyempre, isang babae na hindi kayang panatilihin ang isang lalaki sa tabi niya. Nagbukas ang pinto ng kusina. Nakatayo si Anya sa pintuan. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Narinig niya ang lahat. Ang isang babae ay hindi dapat panatilihin ang isang lalaki sa tabi niya. Mama, na para bang siya ay isang aso o isang halaman. Sabi niya na may nakakatakot na katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. At para sa iyong kaalaman, ako at si Olive ay magkasama sa loob ng 12 taon, mas matagal kaysa sa marami sa mga kasal na alam natin, at hindi kami naglolokohan. Mukhang mas marami iyan kaysa sa masasabi tungkol sa bahay na ito. Namutla ang aking ina. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ang aking tahanan. At si Lena ang iyong anak na babae at nagdurusa siya. At sa halip na suportahan siya, sinasabi mo sa kanya na manahimik at magtiis, tulad ng ginawa mo. Well, hindi siya ikaw. Mas matapang siya. Ang tunog ng nabasag na plato sa sahig sa bakuran ay nagpaigtad sa aming tatlo. Si Papa iyon. Sumilip siya sa kusina at sa kanyang mukha, na karaniwang napakatahimik, ay may halong kahihiyan at pigil na galit. Nagsasalita kayo tungkol sa hindi ninyo nauunawaan. Bulong niya na tumutukoy sa aking ina. Iwanan mo siya, Teresa. Si Lena ay nasa tamang edad na. Hayaan mo siyang gawin ang kailangan niyang gawin. At paano mo nalalaman iyan? Bulong ng aking ina sa kanya, na humarap sa kanya na may galit na dapat niyang naipon sa loob ng ilang dekada. Ikaw, na wala kailanman rito. Ikaw, na tama na. Ang aking boses ay pumutol sa hangin, tulad ng basag na salamin. Lahat ay tumahimik at tumingin sa akin. Huminga ako ng malalim. Pinupuno ang aking baga ng hangin na puno ng mga sama ng loob ng pamilya, mga lumang lihim at mga minana na kasinungalingan. Tama na. Ulit ko ng mas mahina. Hindi ito ang laban ninyo. Ito ang laban ko. Mama, mahal kita, ngunit hindi ako mamumuhay tulad mo. Papa, wala akong masasabi sa iyo ngayon. Anya, salamat. Kinuha ko ang aking bag sa hanger. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit matatag ang aking boses. Aalis ako, at hindi na ako muling mag-uusap sa inyo tungkol dito, hanggang sa magpasya ako kung paano at kailan. May kailangan kaming ayusin ni David, at aayusin namin ito ng walang payo ng pamilya, ng walang hindi hinihinging rekomendasyon, at walang paelya na nagtatago ng mga problema. Naglakad ako patungo sa pinto. Walang sinuman ang sumubok na pigilan ako. Sa pintuan, lumingon ako. Ang aking ina ay tahimik na umiiyak. Ang aking ama ay nakatingin sa sahig, nasira. Si Anya lang ang nakayanan ng aking tingin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang mabangis na pagmamalaki, isang lubos na pagkakaisa,
At isa pa, Mama, sabi ko, hindi ito isang affair. Ito ang katapusan ng aking kasal. At ako mismo ang magpapasya kung paano ito magtatapos. Lumabas ako sa hallway. Pagkatapos ay sa kalye, na nababalutan ng liwanag ng linggo ng gabi. Ang hangin ay matamis, malinis. Hindi na ito naamoy ng mga pampalasa, ni ng pagka-guilty. Naamoy ito ng kalayaan. Isang nakakatakot, masakit na kalayaan, ngunit kalayaan pa rin. Nanginginig ang aking telepono sa aking bag. Isang mensahe iyon mula kay David. Maaga akong matatapos. Maghapunan tayo sa kung saan. Tiningnan ko ang screen, ang maliwanag at madaling kasinungalingan. At sa unang pagkakataon, wala akong naramdaman na sakit o galit. Naramdaman ko ang kalinawan. Hindi ako sumagot. Ibinulsa ko ang telepono, sumakay sa kotse. At bago pa ito paandarin, kinuha ko ang isang notepad. Nakita ko ang numero na isinulat ko ilang araw na ang nakakaraan pagkatapos ng aking paghahanap sa internet. Ang numero ng isang pribadong investigador na inirekomenda sa akin ng isang kaibigan mula sa law school na dalubhasa sa mga komplikadong diborsyo. Tiningnan ko ang pangalan, Victor Santiago, Confidential Investigations. Nang hindi pinapayagan ang pagdududa o ang multo ng pagpapaubaya ng aking ina na pigilan ako, diniyal ko ang numero. 2 ring ang tumunog bago ang isang malalim. Profesional na boses sa kabilang linya ay sumagot. Hello? Magandang gabi, sabi ko. At ang aking boses ay tila kakaibang kalmado sa katahimikan ng kotse. Si Helena Santos ito. Kailangan ko ang iyong serbisyo. Ang opisina ni Victor Santiago ay naamoy ng murang kape. Hindi ito nasa glamorous na bahagi ng Maynila, kundi sa isang gusali noong 70 pesos sa Diliman. Maliit ang reception area, may plastic table, at luma na mga magazine ng kotse. Walang katulad sa malinis na mga opisina ng salamin at bakal sa firm ni David. Miss Santos, pumasok po kayo, sabi ng sekretarya. Isang middle-aged na babae na may salamin sa pagbabasa na nakabitin sa isang strap. Hindi mukhang detective sa pelikula si Victor Santiago. Siya ay isang lalaki na nasa 50 seconds. May lumalabas na kalbo at bahagyang tiyan na dahilan upang humigpit ang mga butones ng kanyang plaid shirt. Ang kanyang corduroy brown jacket ay nakasabit sa likod ng upuan. Ang kanyang kamay ay matatag, tuyo. Umupo po kayo. Itinuro niya ang upuan sa harap ng kanyang mesa na puno ng mga folder sa tabi ng isang computer na ilang taon na. Sa telepono, sinabi mo na ito ay isang kasong pangkasalan. Surveillance? Oo. Tumango ako, inilagay ang aking bag sa aking lap na parang kalasag. Ngayon na nandito ako, sa lugar na ito na nagpapatunay na kailangan kong espiyahan ang aking kasal, ang katotohanan ay tumama sa akin ng buong brutalidad. Lumunok ako. Sa tingin ko, niloloko ako ng asawa ko. Kailangan ko ng ebidensya. Tumango si Santiago. Hindi nagpapakita ng anumang pagtataka o paghatol. Ang kanyang ekspresyon ay propesyonal, neutral. Binuksan niya ang isang notepad. Naiintindihan ko. Ito ay isang komplikadong sitwasyon. Sabihin mo sa akin, ano ang nagdudulot ng iyong pagdududa? Kaya, sa boses na una ay nanginginig ngunit naging matatag habang nagsasalita ako. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang walang katapusang business dinners, ang resibo mula sa Manila Hotel, ang ibang pabango, ang babaeng nakapula, ang pangalan, Katya Reyes, anak ng senior partner. Nagtala si Santiago sa isang maliit at mabilis na sulat kamay. Mayroon ka bang larawan ng iyong asawa at ni Miss Reyes? Kung mayroon, ibinigay ko sa kanya ang aking telepono. Mayroon akong kamakailang larawan ni David mula sa isang family dinner. Para kay Katya, nakakita lang ako ng larawan mula sa kanyang pahina sa corporate portal na insave ko. Ito ay isang propesyonal na larawan. Isang kaakit-akit na brunette, kumpiyansa, halos mapanghamon ng ngiti. Pinag-aralan ito ni Santiago. Kilala ko siya. O sa halip, alam ko ang tungkol sa kanya. Ang kanyang ama, si Mr. Reyes ay isang malaking isda. Mayroon siyang interes sa buong Maynila. Tumingin siya sa akin. Maaari itong maging komplikado. Ang mga taong may kapangyarihan ay karaniwang maingat. Ayaw ko ng problema. Lingin mga arayang inggo. Baray. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Ang katotohanan ay may presyo, Miss Santos. At kung minsan, ang presyo na iyon ay hindi lang pinansyal. Inilapag niya ang ballpen. Ito ang aking mga rates. Idinikit niya sa akin ang isang nakaprint na brochure.
Basic surveillance, weekly reports, photo o video evidence, kung posible at legal, lahat ay kumpidensyal. Pumirma ka ng non-disclosure agreement, ibibigay ko sa iyo ang mga resulta. Kung kami ay maghahack ng mga computer o telepono, ito ay ibang serbisyo, mas mahal, na may sariling legal na panganib. Hindi ko ito inirerekomenda bilang unang hakbang. Binasa ko ang mga numero. Malaki ang mga ito, ngunit hindi labis. Kaya ko itong bayaran mula sa aking ipon, mula sa bahagi ng aming joint account na pinamamahalaan ko. Ang perang pinaplano kong gamitin sa renovation ng kusina ay gagamitin ngayon upang sirain ang pundasyon ng aking kasal. Okay, sa ngayon, surveillance lang. Pinirmahan ko ang mga papeles na inilapag niya sa harap ko sa sulat kamay na, inaasahan ko, ay matatag. Gusto kong malaman kung saan siya pupunta, kung sino ang kasama niya, kung gaano katagal siya kasama niya. Lahat. Makakatanggap ka ng unang ulat sa loob ng 48 oras. Tumayo siya. Tinatapos ang interview. Isang payo, Miss Santos. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, kumilos ng normal. Walang tanong, walang paghahanap, walang iskandalo. Manatiling malamig, maging matalino. Ang mga taong may itinatago ay nagre-relax kapag iniisip nila na walang nagbabantay sa kanila. Lumabas ako doon, nararamdaman kong sabay akong marumi at makapangyarihan. Nilampasan ko ang threshold, hindi na lang ako isang nagdududa na asawa. Ako ay isang kliyente na nagbabayad para sa katotohanan. Ang sumunod na 2 linggo ay naging isang ehersisyo sa tuloy-tuloy na pagganap. Nginingitian ko si David tuwing umaga. Tinatanong kung kumusta ang araw niya tungkol sa kaso ni Mr. Tan. Tumango ako kapag sinasabi niya sa akin ang kanyang lalong komplikadong kasinungalingan. Isang hapunan kasama ang mga investor mula Cebu sa isang restaurant sa Makati, isang corporate retreat sa Batangas kasama ang firm, mentally noting down every detail, every contradiction, and then comparing them to the short and devastating reports that started arriving in the secure email I created specifically for this. Subject: David Santos, Day 1, Huwebes. Lumabas ng opisina ng 7:45 p.m. Sumakay ng taxi patungo sa restaurant na The Blackbird. Nakipagkita kay Miss Katia Reyes, 21 taong gulang, kopya ng passport kalakip, ng 8:00 p.m. Dinner humigit kumulang 2 oras. Napagmasdan na pag-uugali. Madalas na pisikal na paglapit, tawanan, pagdampi ng kamay sa hapag. Umalis nang magkasama ng 10:30 p.m. Sumakay ng taxi patungo sa direksyon ng Salcedo Village. Bumaba sa Salcedo Street 24, pumasok sa gusali. Lumabas ang subject ng 10:47 p.m. Sumakay ng taxi pa uwi, 12 larawan kalakip. Ang mga larawan ay grainy, kuha mula sa malayo gamit ang telephoto lens, ngunit hindi mapagkakamalan. Si David ay nakangiti, nakasandal sa kanya sa isang intimate na kilos na matagal na niyang hindi ginagawa sa akin. Tumatawa siya, hinahawakan ang kanyang kamay. Ang address, Salcedo Street 24. Isang mabilis na online search ang nagkumpirma na ito ay isang high-end building na may mga condominium for rent ang kanilang pugad ng pag-ibig, o marahil ang apartment na binabayaran niya para sa kanya. Ang pangalawang ulat ay mas nakakamatay. Day 6, Martes. Lumabas ang subject sa trabaho ng 6:00 p.m. Nagmaneho ng kanyang executive sedan plate number kalakip patungo sa Century City Mall. Nakipagkita kay Miss Reyes sa underground parking. Sumakay siya sa kotse. Nanatili sila sa loob ng 25 minuto. Pagkatapos ay nagmaneho patungo sa The Peninsula, Manila. Pumasok ng hiwalay, 5 minuto ang pagitan. Lumabas ang subject ng 10:15 p.m. 8 larawan at isang video clip, walang tunog ng pagpasok sa hotel kalakip. Ang maikli at nanginginig na video ang pinakamalaking suntok. Ang makita siya, ang aking asawa, na pumapasok sa hotel na iyon nang may tahimik na determinasyon, ay parang sinuntok sa sikmura. Wala nang lugar para sa pagdududa o pag-asa. Ang katotohanan ay ang pagkakasunod-sunod ng mga piksel, malamig at hindi maikakaila. Tinawagan ako ni Victor Santiago para sa ikatlong ulat. Miss Santos, mayroon akong karagdagang impormasyon na maaaring interesado ka. Nagawa namin ang isang basic financial investigation na nagkukumpara ng pampublikong data. Ang iyong asawa ay gumawa ng buwanang paglilipat mula sa isang secondary account sa kanyang pangalan sa isang rental agreement sa pangalan ni Katia Reyes. Ang address ay Salcedo Street 24.
Ang apartment ay inarkila na ng 7 buwan. 7 buwan halos isang taon. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang dobleng buhay. Mayroon ding mga record ng mga pagbili gamit ang kanyang corporate credit card sa mga tindahan ng alahas at mamahaling tindahan na, base sa halaga at dalas, ay hindi mukhang para sa iyo. Patuloy ang kanyang neutral na boses sa kabilang linya. Gusto mo ba na maghukay pa kami? Maaari naming subukang makakuha ng mas detalyadong bank statements, ngunit kailangan ko ang iyong nakasulat na pahintulot at mas maraming panganib ang kaakibat nito. Hindi, sabi ko, at ang aking boses ay tila kakaibang kalmado na para bang nagmumula sa malayo. Sapat na iyan, higit pa sa sapat. Ipadala mo sa akin ang lahat ng mayroon ka, pakiusap, at ang huling bill. Ibinaba ko ang telepono. Wala na akong kailangan. Nasa akin na ang lahat ng piraso ng puzzle isang pangit. Bulgar na puzzle na nagpapakita ng larawan ng isang bulok na kasal. Sa gabing iyon, alam kong si David ay magme-meeting hanggang gabi. Gumawa ako ng 2 tawag. Ang una ay sa opisina ni Vera Ramirez, isang family law attorney, ang parehong inirekomenda sa akin ni David noong nakaraang taon nang mayroon akong problema sa aking kapitbahay. Siya ay isang tigre, sabi niya. Ang pinakamahusay sa mga komplikadong diborsyo. Ang kabalintunaan ay napakatindi kaya't halos nalalasahan ko ito. Miss Ramirez, si Helena Santos po ito. Kailangan ko kayong makausap. Agad ito. At tungkol kay David, sa kabilang linya ay may maikling katahimikan. Pagkatapos ay ang propesyonal at direktang boses ng abogado. Bukas ng umaga, 8:00 AM, sa likod ng pinto, kung mas gusto mo ang pagiging kumpidensyal. Ang pangalawang tawag ay sa bangko, sa personal na linya ng aking manager. Boris, si Helena Santos ito. Kailangan kong agad na i-freeze ang lahat ng joint accounts, savings accounts, at credit line. Hayaan mong aktibo lang ang personal account sa aking pangalan. Oo, ito ay isang order mula sa parehong may-ari. Hindi available ang aking asawa ngayon. Ito ay isang preventive security measure. Ipaliwanag ko ang lahat ng personal sa lalong madaling panahon. Oo, ngayon na. Pakiusap. Ibinaba ko ang telepono. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ngunit regular. Wala nang takot. Nandoon lang ang malamig na metalik na determinasyon. Lumipat ako mula sa hinala patungo sa ebidensya at mula sa ebidensya patungo sa aksyon. Sa gabing iyon, umuwi si David ng hating gabi. Naamoy siya ng sariwang hangin at ng matamis na pabango na hindi akin. Nagpanggap siyang pagod. Disaster, mahal. Hindi mapigilan ng mga investor mula Cebu. At anong ginawa mo? Nakaupo ako sa sofa na may bukas na libro sa aking kandungan. Madilim ang ilaw. Tumingin ako sa kanya. Tiningnan ko siya ng totoo. Marahil sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Nakita ko ang isang maliit na mantsa ng lipstick, halos hindi halata, sa kwelyo ng kanyang puting shirt. Nakita ko ang bahagyang pamamaga sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pigil na kagalakan ng isang taong kasama lang ang kanyang kabit. Nakita ko ang isang estranghero na nakatira sa aking bahay. Wala naman, sabi ko at ngumiti. Ito ay isang kalmadong ngiti. Ang ngiti ng isang taong nakagawa na ng isang hindi na mababago na desisyon. Ang kalmado na naramdaman ko pagkatapos i-freeze ang mga account at makipagkita sa abogado ay tumagal ng eksaktong 48 oras. Ito ay isang kakaibang elektrikal na kalmado, tulad ng katahimikan, bago ang bagyo. Ginampanan ko ang aking papel, naghanda ng hapunan, nagtanong tungkol sa kanyang araw, nakinig sa kanyang mga kasinungalingan, na may perpektong hugis na plastik ng ngiti. Ito ay tulad ng pamumuhay sa loob ng isang bubble. Pinapanood kung paano nababago ang labas ng mundo. Alam na sa anumang sandali ay maaaring sumabog ito. Ang pagsabog ay nangyari noong Martes ng hapon habang nagtutupi ako ng mga bagong implansa na damit sa silid tulugan. Ang aking telepono na nakahiga sa kama ay umingay isang numero na hindi ko kilala. Isang numero mula sa Cebu. Isang likas na panginginig ang tumakbo sa aking likod bago ko pa man swipe ang screen upang sagutin ang tawag. Hello? Sabi ko sa neutral na boses. Helena Santos. Ang boses sa kabilang linya ay boses ng babae, bata, kumpiyansa. Isang polished accent na nakuha sa mga universidad sa Maynila tulad ng Ateneo o Lasal. Ako iyon. Sino ang nagtatanong? Si Katya Reyes po ito. Naging hapong ang aking baga. Tumingin ako sa paligid.
na para bang ang aming silid tulugan, ay maaaring magbigay sa akin ng kanlungan. Hindi ito nagawa. Mayroon lang mga tumpok ng mga kamiseta ni David, ang kanyang maayos na nakatuping pantalon, ang relo na ibinigay ko sa kanya sa aming huling anibersaryo sa nightstand. Isang buong buhay na nakabalot sa mga pang-araw-araw na gawain na biglang naging grotesko. Katya Reyes, ulit ko. At nagulat ako kung gaano kalmado ang aking boses. Ang lamig na nilinang ko bilang sandata ay agad na umaktibo. Anak ni Mr. Reyes. Bagong acquisition sa firm ng asawa ko. Nagkaroon ng maikling paghinto na para bang hindi niya inaasahan na agad ko siyang makikilala. Tama. Pakinggan mo. Alam kong hindi ito karaniwan, ngunit kailangan nating mag-usap. Wala akong dapat pag-usapan sa iyo, Katya. Tungkol kay David, mabilis niyang sabi, bago ko pa mailapag ang telepono. At sa amin ayon, ang salitang kami. Isang maliit na salita na naglalaman ng isang buong universo ng pagtataksil. Hinawakan ko ito. Tulad ng paghawak ng talim ng kutsilyo, nararamdaman kong tinataga ako nito. Kami? Tanong ko, pinayagan ng isang manipis na agos ng yelo na pumasok sa aking tono. Ikaw at si David ay bumubuo ng kami? Napakagaling. Dapat ay mahirap iyan dahil nakatira siya rito. At ikaw, well, saan ka ba nakatira? Sa isang apartment sa Salcedo Street 24. Sa binabayaran niya, tama? Ang katahimikan sa kabilang linya ay lubos. Halos naririnig ko siyang lumunok. Pinipigilan ang kanyang sarili. Hindi siya kasing kumpiyansa tulad ng tila. Sinusundan mo ba ako? Tanong niya. At ang kanyang boses ay nawalan ng bahagi ng orihinal na kumpiyansa. Hindi na kailangang sundan ang isang taong hindi nagtatago. Pagsisinungaling ko, nagtatamasa sa kanyang pagkalito. Pagkatapos ay naalala ko. Biglang, gumalaw ang aking hintuturo sa sarili nitong. Hinawakan ko ang screen. Pinindot ang button ng call recording. Kumurap ang maliit na pulang icon. Iminungkahi iyon ni Vera Ramirez sa akin. I-record mo ang lahat. Lahat, kahit ang katahimikan. Ngunit sabihin mo sa akin, Katya, ano ang napaka-urgent na kailangan mong tawagan ng asawa ng iyong kasintahan? Hindi ako ang kanyang kasintahan, sabi niya. At ang ilan sa kanyang pagmamataas ay bumalik. Higit pa kami dyan. Komplikado ito. Siyempre, komplikado. Tulad ng inyong hapunan sa The Blackbird o ang inyong gabi sa sinehan sa Escolta o ang inyong pananatili sa The Peninsula Manila. Sa palagay ko, medyo simple ang katotohanan. Hindi ito biro, Helena. Seryoso kami. Mahal ko si David. Ang salitang mahal ay tumama sa aking tiyan nang may lakas ng suntok, ngunit hindi ako yumuko. Sa halip, tumayo ako ng tuwid. Ang mga nakatuping damit ay nakakalat na ngayon sa aking paanan. Hindi pinapansin. Mahal, ulit ko at nagpakawala ng tuyo. Matalas na tawa, napakagaling. At kailan nagsimula ang idil na ito? 7 buwan na ang nakakaraan nang rentahan niya sa iyo ang apartment? O mas maaga pa, nang ipasok ka niya sa firm ng iyong ama upang panatilihin kang malapit? Hindi niya ako ipinasok, bulong niya. At sa unang pagkakataon, narinig ko sa kanyang boses ang tunay na galit. Mayroon akong top honors degree, nakuha ko ito sa sarili ko. Napakaswerte mo na ang iyong ama ay ang senior partner ng firm. At anong pagkakataon na ang iyong direktang boss ay si David at kailangan ninyo ng napakaraming private meetings para sa pagre-review ng mga kontrata. Dapat ay napaka-exciting na trabaho. Ikaw ay isang mapait na babae. Hindi mo siya kayang panatilihin kung hindi ka na niya mahal. Ang kanyang tono ay naging mapanlait. Hindi mo ba nakikita? Nanatili siya sa iyo dahil sa awa, dahil sa ugali. Binibigyan ko siya ng hindi mo kailanman na ibigay. Isang nag-aalab na galit ang umakyat sa aking lalamunan, ngunit pinigilan ko ito. Hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan na iyon. Sa halip, pinababa ko ang aking boses, ginawa itong halos kumpidensyal, matamis lason. At ano ang ibinibigay mo sa kanya, Katya? Kabataan. Isang apelyido na nagbubukas ng mga pinto. Sabihin mo sa akin, kapag nasa apartment ka na binabayaran niya, sinasabi ba niya sa iyo kung gaano ako ka-boring? Kung gaano siya nagpapasalamat na dumating ka sa kanyang buhay? O sa halip, sinasabi niya sa iyo ang tungkol sa mortgage, sa mga boring na obligasyon ng pamilya, sa kung gaano ka-stress ang magkunwari araw-araw? Huminga siya ng malalim, wala kang ideya. Mayroon akong lubos na ideya.
Mayroon akong mga larawan, resibo, bank statements, mayroon akong mga ulat mula sa isang pribadong investigador na sumusunod sa iyo sa loob ng ilang linggo. Alam ko ang lahat, Katya. Maging ang brand ng pabango na ginagamit mo at ang alak na ino-order ninyo sa restaurant. Alam ko ang lahat. Ang katahimikan sa pagkakataong ito ay iba. Ito ay isang katahimikan na puno ng takot. Naramdaman ko ito sa linya. Hindi mo mapapatunayan na ang asawa ko, gamit ang pera mula sa aming kasal, ay sinusuportahan ang kanyang batang kabit na, bukod pa rito, ay anak ng kanyang senior partner, na nakokompromiso hindi lamang ang aming kasal, kundi, natatakot ako, ang propesyonal na etika ng kanyang firm. Siyempre, kaya ko, at gagawin ko. Mahal niya ako, sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay mahina, tulad ng isang pinagalitan na bata. David only loves himself, Katya. You are a toy, an expensive and perhaps amusing toy. But just a toy. When this explodes and it will explode, your daddy won't be very happy, and David will have to choose. Would you bet he'd choose me? Before she could answer, I delivered my final blow, the one I had been preparing ever since I saw her profile on the corporate website, ever since I found out who she was. By the way, do you know that this weekend, according to his shared calendar, David and I were supposed to go to El Nido to celebrate our anniversary? He's been telling me about it for weeks. About the hotel, the restaurant, seemed so excited. A lie. There were no plans for El Nido. He hadn't talked about anniversaries in months, but this was the detail, intimate, cruel, that could pierce the armor of a mistress who believed herself to be the main character in a great love story. There was a gasp, quiet, strangled, then nothing. He didn't mention it to you? I added with false sweetness. How strange. He must have forgotten because he's so busy with work and everything else. I hung up. My hands were now trembling from adrenaline, from contained rage, from some wild and painful triumph. The recording was saved. I had caught her. I had plunged the knife of doubt into her rich girl confidence, but the victory tasted like ashes. Hindi pa lumipas ang 10 minuto, nagring na naman ang telepono. Sa pagkakataong ito, si David. Hinayaan ko itong magring ng 1 beses, 2, 3, sa ika-4, sinagot ko, walang sinabi. Lena, ang kanyang boses ay tila tensyonado. Balisa, anong sinabi mo kay Katya? Ay, kakatawag lang niya sa akin, galit na galit. Hello, mahal? Sabi ko nang may katahimikan na dapat ay tila kakaiba sa kanya. Kumusta ang araw mo? Maraming trabaho? Huwag mo akong pagtawanan. Pinagbantaan mo siya. Sinabi mo sa kanya na sinusundan mo siya. Nag-usap lang kaming mga babae. Tinawagan niya ako, alam mo ba? Para sabihin kung gaano kayo nagmamahalan. Napakaraming natutunan ko. Narinig ko siyang huminga ng malalim sa kabilang linya. Inisip ko siya sa opisina. Nakabukas ang kurbata, sumusulyap sa mga pinto sa takot na baka may makarinig. Bata pa lang siya, Lena. Nalilito siya. Pinagkamalan niya ang propesyonal na atensyon para sa iba. Wala itong ibig sabihin. 7 buwan ng renta, hapunan sa mga high-end na restaurant, at gabi sa The Peninsula, ito ba ay propesyonal na atensyon? Wow! Sa aking kumpanya, mas maliit ang badyet para sa pagtatrabaho sa mga kliyente. Ang katahimikan ay lubos. Pagkatapos ay isang hoarse whisper, puno ng takot na hindi ko pa narinig sa kanya. Ano? Ano ang alam mo? Lahat, David. Alam ko ang lahat. At mayroon akong ebidensya sa papel, sa digital, at sa audio recording, tulad ng kamakailang pag-uusap sa iyong nalilitong bata. Baliw ka! Sigaw niya. Ngunit ang sigaw ay tila desperado, walang lakas. Inupahan mo ako ng investigador. Inespiya mo ako. Sinundan mo ako. May pagkakaiba. Sinusundan ko ang aming conjugal property na, tulad ng lumabas, ay inilagay sa isang apartment para sa iyong kabit, sa mga alahas at biyahe. Nakakagulat kung gaano karami ang iyong mga gastos sa negosyo ng walang resibo. Mahal. Anak siya ng aking partner. Sigaw niya. Komplikado ang lahat. Kung malaman ng kanyang ama na may tensyon, maaari siyang ano? Patalsikin ka sa firm? Iwanan ang kanyang spoiled na anak na babae nang walang bagong laruan? Bigla kong pinutol siya. Sapat na ako. Makinig ka sa akin at makinig kang mabuti. Pinigilan ko ang lahat ng joint accounts. Inupahan ko si Vera Ramirez.
Ang mga papeles ng diborsyo ay kasalukuyang inihahanda. At kung hindi mo pipirmahan ang mga ito sa mutual agreement at hindi mo tatanggapin ang hatian ng ari-arian na imumungkahi niya lahat ng mayroon ako, kasama na ang recording na iyon kung saan inaamin ni Katya ang inyong relasyon ay ipapadala hindi lamang sa korte, kundi pati na rin sa email ng iyong mahal na partner na si Mr. Reyes, sa Bar Association, sa iyong ina, at sa mga pahayagan, kung kinakailangan. Hindi mo ito magagawa. Ang kanyang boses ay parang sinulid na ngayon, isang pakiusap. Siyempre, kaya ko. At gagawin ko, maliban kung susundin mo ng eksakto ang sasabihin ko. Una, umuwi ka ngayon na, at magkakaroon tayo ng totoong pag-uusap. Walang kasinungalingan, walang luha ng buwaya. Dahil ang luha, David, ay naubos na ako ilang buwan na ang nakakaraan. Ibinaba ko ang telepono, pinatay ko ang telepono. Dumulas sa dingding at umupo sa sahig sa gitna ng mga tumpok ng nakatuping damit. Nanginginig ang aking katawan mula ulo hanggang paa, tulad ng lagnat. Ngunit sa loob, sa isang lugar na malalim, ay mayroong isang yelo perpekto, hindi gumagalaw at matigas. Binigkas ko ang mga salitang iyon. Diborsyo, abogado, ebidensya. Wala nang balikan. Nagsimula na ang digmaan, at kakapanalo ko lang sa unang mapagpasyang laban. Nagkaroon ako ng inisyatiba. Inagaw ko sa kanya ang kontrol. Ngayon, siya ang nagtatanggol. Takot. At ang isang takot na lalaki, alam ko iyan ng napakahusay, ay isang delikadong lalaki. Ngunit ito rin ay isang lalaki na nagkakamali. Naghintay ako. Nakaupo sa sahig ng aming silid-tulugan. Napapaligiran ng mga labi ng buhay na itinayo ko at balak kong sirain naghihintay sa pagdating ng aking asawa. Ang lalaking pinagsisihan ko sa loob ng 7 taon, at sa sandaling ito, higit kailanman, ay hindi ko kilala. Ang law firm ay sumasakop sa 2 palapag ng isang modernong gusali sa Ayala Avenue na may tanawin ng financial district. Palagi kong nakita itong ironic. Napakaraming pera, napakaraming prestihiyo ang nakatuon sa paglutas ng mga problema ng iba, habang ang aming sariling problema ay nabulok sa loob. Ngayon, sa pagdaan sa malalaking salamin na pinto, ang ironyang iyon ay may lasa ng apdo. Ang dalaga sa reception, bata at eleganteng bihis, ay ngumiti sa akin ng propesyonal. Magandang umaga. May appointment po kayo? Ako po si Helena Santos. Narito ako para sa aking asawa, si David Santos, sabi ko. Nang hindi humihinto. Ang aking takong ay matatag na tumunog sa pinakinis na marmol ng lobby. Nakasuot ako ng isang simple ngunit walang kapintasang pearl gray pantsuit at ang aking buhok ay nakatali sa isang mahigpit na bun. Hindi ako ang magulong at nasaktang asawa. Ako ay isang negosyador na pumapasok sa boardroom. Sinabi sa akin ni Vera Ramirez iyon. Ang iyong hitsura ang iyong unang pahayag. Hayaan itong tungkol sa kapangyarihan, hindi sa sakit. Miss Santos, sandali po, hindi kayo maaring dumaan ng ganyan. Tumayo ang dalaga ng balisa, ngunit narating ko na ang malalaking kahoy na pinto na papunta sa opisina. Kalma lang, Dasha, sabi ko. Naaalala ang kanyang pangalan mula sa isang corporate Christmas party. Hinihintay ako ng asawa ko. Itinulak ko ang mga pinto, kumakabog ang aking puso, ngunit ito ay isang matatag na ritmo ng purong adrenaline. Walang takot. Ang common area, kasama ang mga designer desk nito, at mga batang abogado na masigasig na nagtatype sa mga keyboard ay bumalot sa isang awkward na katahimikan. Ang ilan ay nakilala ako at nagbaba ng tingin. Ang iba, ang pinakabago, ay tumingin ng may pagkausisa. Ang opisina ni David ay nasa dulo ng pasilyo. Ang kanyang pangalan ay nakaukit sa isang brass plaque. Ang kanyang sekretarya, si Irene, isang babae na nasa 50s na palagi kong itinuring na mabait, ay namutla nang makita ako. Lena, mahal, si David ay nasa meeting. Alam kong mag-isa siya. Pinutol ko siya ng may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kakausap ko lang sa kanya. Irene, hindi mo ito dapat pakialaman. Pakiusap, huwag kang humarang sa aking daan. Sumasalamin ng awa at labanan sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang tumango at umiwas ng tingin. Nagpapasalamat ako sa kanyang katahimikan. Binuksan ko ang pinto ng opisina ng walang katok. Nakatayo si David, nakatalikod sa akin. Sa tabi ng bintana, nakatingin sa kaguluhan ng kalye.
Sa pagkarinig sa akin, lumingon siya. Tila siya nasira. Suot niya ang parehong gusot na kamiseta mula sa hotel kaninang umaga, nakabukas ang kurbata, malalim ang eyebags. Sa kanyang mukha ay may halong galit, takot, at anino ng ano, maaaring pagsisisi. Anong ginagawa mo rito? Bulong niya. Pinabababa ang kanyang boses, ngunit hindi maitago ang panginginig. Gusto mo akong sirain? Ikaw na mismo ang gumawa niyan. Sabi ko. Isinasara ang pinto sa likod ko ng may tahimik at pinal na tunog. Kinuha ko sa aking briefcase ang isang makapal na brown envelope at inihagis ito sa malinis na mesa ng kahoy. Mga papeles ng diborsyo, mga proposal sa paghahati ng ari-arian, lahat ay nandoon. Pirmado ko. Ikaw na ang bahala. Tiningnan niya ang sobre na para bang may ahas sa loob. Pagkatapos ay tumingin sa pinto. Bulag na iniisip ang mga nakikinig na tainga sa kabilang panig. Lena, para sa Diyos, pwede ba nating pag-usapan ito sa bahay? Hindi ito ang tamang lugar. Ito ang perpektong lugar, sabi ko. Iniikot ang aking tingin sa mga istante na puno ng mga aklat ng batas, mga naka-frame na diploma, isang larawan ng kasal na, napansin ko, ay wala na sa lugar nito. Dito mo binuo ang iyong mga kasinungalingan. Dito mo ginamit ang iyong kapangyarihan, ang iyong impluwensya, upang tustusan ang isang dobleng buhay. Tila sa akin ay patas na dito ito gumuho. Lumapit siya, nakasandal ang mga kamay sa mesa, nakayuko sa akin. Sinubukan niyang maging nakakatakot, ngunit tanging desperado lang ang dating niya. Makinig ka sa akin, Katya. Hindi ito ang iniisip mo. Siya ay isang hindi balanse na babae. Naging obsessed siya sa akin. Sinubukan kong itigil ito, ngunit nagbanta siyang pupunta sa kanyang ama, sasabihin na inaabuso ko siya. Maaari niyang sirain ang aking karera. Lena, natrap ako. Isang maikli. Mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Seryoso? Ito ang bagong bersyon. Dahil 2 araw na ang nakakaraan sa parking lot, sinabi mo sa akin na ito ay mga usaping trabaho, at kagabi na siya ay isang nalilitong bata. Ngayon, lumalabas na siya ay isang psychopath na nagtsa-blackmail sa iyo. Napakadali, David. Palaging biktima. Hindi kailanman ang damuhong natutulog kasama ang anak ng kanyang amo. Hindi ko hahayaan, manahimik ka, bulong ko, at ang aking boses, malamig at matalas tulad ng salamin, ay umalingaw-ngaw sa silid. Nabalisa siya sa pagtataka. Wala kang pinapayagan sa akin. Simula nang nakita kitang pumasok sa hotel na iyon, ako na ngayon ang nagsasalita. Mayroon kang 2 pagpipilian. Pinirmahan mo ang mga papeles na ito. Tinatanggap ang hatian ng ari-arian na iminungkahi ng aking abogado na, sa paraan, ay napakaluwag dahil maaari nating ipagpatuloy ang kasong kriminal para sa embezzlement. At ito ay nagtatapos ng sibilisado. Oh, pipilitin mo akong ilantad ang lahat ng impormasyong mayroon ako. At hindi ko lang ibig sabihin ang hukom. Ibig sabihin ko, bawat isa sa iyong mga partner, iyong mga kliyente, ang financial press, isang kilalang family lawyer na nasasangkot sa isang iskandalo ng maling paggamit ng pondo sa anak ng isang partner. Nakakaakit, tama? Nagbukas ang pinto ng opisina ng biglaan. Si Mr. Reyes ang senior partner, ama ni Katya, isang 60, taong gulang na lalaki na may tindig ng isang lumang general at tingin ng isang lawin, ang sumakop sa pintuan. Sa tabi niya, maputla na parang wax, ngunit may galit na mga mata, nakatayo si Katya. Dapat ay tumakbo siya rito. Ano ang nangyayari dito? Bulong ni Mr. Reyes. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay David na pawisan at sirang-sira patungo sa akin, na nakatayo ng tuwid at malamig sa harap ng mesa. At sa brown envelope na nakahiga sa pagitan namin, tulad ng isang deklarasyon ng digmaan. Ricardo, hindi nagsimula si David, ngunit pinutol siya ni Mr. Reyes sa pamamagitan ng isang galaw ng kamay. Narinig ko ang sigaw mula sa aking opisina at sinabi sa akin ng aking anak na babae ang napakabalisang bagay. Ang kanyang tingin ay tumagos sa akin. Ito ay isang tingin na dapat magpanginig sa mga hukom at mga kalaban. Helena, lubos akong nagsisisi na kinailangan mong marating ito. David, kung may ginawa ka na nakakasama sa firm na ito, wala akong ginawa. Sigaw ni David, ngunit ang kanyang boses ay isang manipis na tunog ng takot. Nagsisinungaling siya. Ang boses ni Katya, matinis at puno ng luha ng galit, ay pumutol sa hangin.
Itinuro niya si David na may nanginginig na daliri. Ginagamit mo ako! Sinabi mo na isang charade ang iyong kasal. Na hinihintay mo ang tamang oras upang iwanan siya. Na ako ang pag-ibig ng iyong buhay. At lahat ng iyon ay kasinungalingan. Duwag ka at sinungaling. Ang tanawin ay karapat-dapat sa isang murang teleserye. Ngunit hindi ako naroroon para sa drama. Naroroon ako para sa resulta. Mr. Reyes, sabi ko, na tumutukoy sa senior partner, nang may katahimikan na marahas na kabalintunaan sa histerya ng dalawa. Ikinagagalak kong makita ninyo ang hindi kanais-nais na eksena na ito. Ngunit, tulad ng makikita ninyo, ang personal na sitwasyon ng inyong partner ay seryosong nakakaapekto sa profesional na etika at natatakot ako sa pananalapi ng firm na ito. Kinuha ko ang sobre at iniabot sa kanya. Ito ang aking petisyon para sa diborsyo. Detalyado nito, kasama ang ebidensya, ang mga irregular na paglilipat na ginawa ni David mula sa aming joint accounts na nilayon sa malaking bahagi ayon sa aking mga investigasyon upang bayaran ang mga gastos ng kanyang relasyon sa inyong anak apartment, alahas, biyahe. Namutla si Mr. Reyes. Kinuha ang sobre na para bang nasusunog ito. Totoo ba ito, David? Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong ngayon. Ricardo, nagpapalaki lang siya. Ginawa ko lang ito para tulungan siya. Si Katya ay may utang. Ang kanyang ama, huwag mo akong gamitin bilang dahilan. Anak ng puta, sigaw ni Katya. Ang kanyang mga luha ng galit ay tumigil sa pagdaloy. Ngayon, sa kanyang mga mata ay nanginginig at tinanggihan na galit lamang. Ginagamit ko ang sarili kong pera, at ang galing sa iyo ay para bilhin ako, para patahimikin ako. Si David ay tulad ng isang nasukol na hayop. Ang kanyang tingin ay lumilipat mula sa isa patungo sa isa pa, naghahanap ng isang paraan palabas na hindi umiiral. Ang kanyang fasad bilang isang matagumpay na abogado ay ganap na gumuho. Inilalantad ang isang miserable at takot na nilalang. Tama na, sabi ni Mr. Reyes. At ang kanyang autoridad ay pumuno sa silid. Tumingin siya sa kanyang anak na babae na may halong pagkabigo at galit. Katya, pumunta ka sa opisina ko ngayon na. Pagkatapos ay humarap siya sa akin. Helena, lubos akong nagsisisi na nangyari ito. Ibinibigay ko sa iyo ang aking salita na ang bagay na ito ay haharapin ng may pinakamataas na seryosidad sa loob ng firm. Hindi namin palalampasin ang pag-uugali na nakokompromiso ang aming reputasyon. Sana, tumango ako dahil kung hindi gagawin ang mga aksyon, mapipilitan akong ilantad ang impormasyong ito hindi lamang dahil sa aking diborsyo, kundi para sa ibang mga babae na maaaring makasalubong niya. Tumingin ako ng diretso kay David. Ang aking abogado, si Miss Ramirez, ay makikipag-ugnayan sa iyong abogado. Sana, mas maging matapat ka sa kanya kaysa sa akin. Kinuha ko ang aking bag. Natapos na ang siklo. Nagtanim ako ng binhi ng pagdududa, ng kawalan ng tiwala sa lugar na pinakamahalaga para kay David sa kanyang trabaho, sa kanyang prestihiyo. Hindi na muling titingnan siya ni Mr. Reyes sa parehong paraan, at si Katya, ang tinanggihang kabit, ang magiging kanyang pinakamalaking kaaway sa loob ng mga pader na ito. Nang lumabas ako ng opisina, naging lubos na katahimikan sa common area. Lahat ng tingin ay nakatuon sa akin, sa ilan ay may awa, sa iba ay paghanga. Sa karamihan ay purong pagkausisa. Naglakad ako nang nakataas ang ulo, nararamdaman kong kumakalat ang kwento ng kasing bilis ng wildfire. Nang makarating ako sa pinto, narinig ko ang kanyang mga hakbang, tumatakbo sa pasilyo. Sandali, si David iyon. Nakatakas siya sa opisina. Ang kanyang mukha ay pula. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Lena, pakiusap. I'm sorry. Talagang sorry ako. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Anuman, wag mong sirain ang buhay ko. Huminto ako, dahan-dahang lumingon. Lahat ng abogado, assistant, sekretarya ay huminto sa paghinga. Ito ang huling eksena, at ang script ay isinulat ko. Ang buhay mo, David, sabi ko sa boses na napakalinaw na narinig ng lahat. Ikaw mismo ang sumira niyan sa unang pagkakataon na nagsinungaling ka sa iyong asawa, sa ikalawang pagkakataon na ginamit mo ang ating pera upang bilhin ng alahas ang iba, at sa gabing iyon na ginugol mo sa hotel habang hinihintay kita sa parking lot, wala akong ginawa. Pagod na lang akong maghintay at umalis na. Sumara ang mga salamin na pinto sa likod ko. Pinutol ang iskandalo, ang kahihiyan,
Ang sakuna na iniwan ko sa likod. Sa bangketa ng Ayala Avenue. Walang awang sumikat ang araw ng tanghali. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay naamoy ng trapiko, kape, ng lungsod. Hindi ito naamoy ng kasinungalingan, ni ng murang cologne at pagka-guilty. Nanginginig ang aking telepono. Isang mensahe iyon mula kay Anya. Ayos ba ang lahat? Kailangan mo ba akong pumunta? Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Isang tunay, pagod, ngunit malinis ng ngiti. Sumagot ako, tapos na. Maaari nang magsimula ang palabas. Magkita tayo sa bahay. Magdala ka ng alak, mahal. Tumingin ako sa itaas sa mga bintana ng firm. Doon sa itaas, ang aking lumang buhay ay gumuho at sa wakas ay nasa labas ako, buo at humihinga. Ang puting alak na malamig ay lasang tagumpay mapait, pagod na tagumpay. Ngunit tagumpay pa rin. Kami ni Anya ay nasa sala ng aking kondo. Inalis ang aming mga sapatos. Inilagay ang aming mga paa sa coffee table. Ang gabi ay dumaan sa mga bintana. Binabalutan ng mainit na liwanag ang mga labi ng aming lumang buhay. Ngayon, lahat ay tila kakaiba sa akin. Ang mga unan na pinili namin ng magkasama, ang larawan ng aming honeymoon, ang designer vase na nagkakahalaga ng malaking halaga kay David. Lahat ng ito ay mga bagay, mga relikya pagkatapos ng pagkalunod ng barko. Hindi ko mapaniwalaan na inihagis mo sa kanya ang mga papeles mismo sa gitna ng opisina, sabi ni Anya, umiling-iling nang may paghanga. Mas matapang ka kaysa sa kahit sino. Wala akong pagpipilian. Kailangan kong gawin iyon kung saan siya mas masaktan, kung saan totoo ito. Kung sa bahay iyon, makakahanap siya ng paraan upang gawin itong isa pang pag-aaway sa bahay, isa pang hindi pagkakaunawaan. Doon, sa harap ng kanyang mundo, wala ng paraan. Well, hindi makakalimutan ni Mr. Reyes ang eksenang iyon sa kanyang buhay. At si Katya rin. Anong gulo ang ginawa ng idiot na iyon sa kanyang sarili. Humigop siya ng malaki. Ngayon ano? Ang boring na legal na bahagi na. Sana ay boring ito, mabilis, at sana ibigay niya sa akin ang kalahati ng lahat ng akin na nangangahulugang marami. Huminga ako, inilagay ang baso sa mesa. Tapos na ang pinakamasama. Kaya, ngayon, alam na ng lahat. Wala nang mga lihim na itatago. Tumunog ang doorbell ng matalim. Paulit-ulit. Nagkatinginan kami ni Anya. May hinihintay ka? Sana hindi ang press. Biro ni Anya. Ngunit tumayo at nagpunta upang tumingin sa peephole. Agad na sumama ang kanyang mukha. Si Mama iyan. Nakaramdam ako ng kaba. Hindi ako handa para sa isa pang laban, lalo na sa kanya. Ngunit alam kong hindi ito maiiwasan. Binuksan ko ang pinto. Ang aking ina, si Teresa, ay nakatayo sa landing. Nakasuot siya ng light coat. Bagaman hindi malamig. At mahigpit niyang hawak ang kanyang bag. Ang kanyang mukha, na karaniwang payapa at maayos, ay maputla. Medyo namamaga ang kanyang mga mata. Ngunit hindi umiiyak si Mama. Mayroon siyang matatag na ekspresyon, ang parehong ekspresyon na ginagamit niya noong bata pa ako upang dalhin ako sa doktor para sa bakuna. Masakit ito, ngunit kailangan. Mama, papasukin mo ako, Lena. Ang kanyang tono ay hindi pumapayag sa pagtutol. Umurong ako. Pumasok siya, nakita si Anya, ang baso ng alak, ang kapaligiran ng kalungkutan, at kasabay nito ay pagdiriwang, at lalo pang humigpit ang kanyang mga labi. Anya, gusto kong makausap ang iyong kapatid na babae ng pribado. Lahat ng gusto mong sabihin sa akin, masasabi mo sa kanyang harapan. Sumabat ako bago pa man makagalaw si Anya. Walang mga lihim dito. Wala na. Mapait na tumango ang aking ina. Umupo sa gilid ng sofa nang hindi tinatanggal ang kanyang coat na para bang hindi siya magtatagal. Nakausap ko ang ina ni David. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa silid. Imahinasyon ko, sabi ko. Ikinrus ang aking mga braso. Siya ay lubos na nasira. Sinasabi niya na sinira mo ang kanyang anak, na pinahiya mo siya sa publiko, sinira mo ang kanyang karera, na naginawa ko lang ang nararapat sa kanya. Pinutol ko siya, nararamdaman kong kumukulo muli ang galit, na akala ko ay naubos na. At anong sinabi mo sa kanya, Mama, na ang kanyang anak ay isang santo, na ako ay isang hysterical na babae? Sinabi ko sa kanya na lubos akong nagsisisi. Tumingin sa akin ang aking ina, at sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay maliban sa pagkadismaya. Nakita ko ang takot,
Pero nandito ako para pag-usapan tayo, Lena, ang pamilyang ito. Ang ginawa mo ngayon ay nagpahiya sa ating pangalan. Lahat ng Maynila ay pag-uusapan ito. Nagpakawala si Anya ng isang tuyong tawa. Diyos ko mama, ngayon nag-aalala ka sa kung anong sasabihin ng mga tao. Halos 1 taon nang nakikipagtalik ang kanyang asawa sa anak ng kanyang boss. Hindi ba iyon nakakahiya? Hindi ba iyon nagbibigay ng dahilan para mag-usap? Ang mga ganitong bagay ay inaayos sa bahay. Bulong ng aking ina. Sinuntok ang armrest ng sofa. Hindi inilalabas sa publiko ang maruming damit. Kailanman. Ikaw, Lena, ay lumabag sa pinakamahalagang panuntunan. Nagdala ka ng kahihiyan sa ating pintuan. Lumapit ako, tumayo sa harap niya. Wala nang distansya, walang respeto, walang pasensya. 2 babae lang ng parehong dugo, nagharap sa pagitan ng hindi pagkakaintindihan. Ang kahihiyan ay dinala ni David nang magpasya siyang magtaksil. Dinala mo iyan nang sabihin mo sa akin na magtiis, na ipikit ang aking mga mata, tulad ng ginawa mo. Wala akong ginawa kundi buksan ang mga ito. At tingnan mo mama, tingnan mo ang lahat ng ito. May nakikita ka bang karapat-dapat iligtas dito ang apartment na ito? Ang sofa na ito? Ang buhay na ito ng kasinungalingan? Ang pamilya ay karapat-dapat iligtas? Sigaw niya. At biglang, ang mga luha ay bumuhos ng marahas, hindi mapigilan. Karapat-dapat na hindi mag-isa, karapat-dapat na hindi magsimula muli sa edad na 40. Hindi mo alam kung anong naghihintay sa iyo, Lena. Ang kalungkutan ay isang malamig at madilim na balon. At kung mahulog ka doon, hindi ka na makakaahon. Ang kanyang sigaw, puno ng matagal at malalim na pagkaulila, ay nagpalamig sa amin ni Anya. Hindi lang ang aking kasalukuyan ang pinagtatalunan namin. Pinagtatalunan namin ang kanyang nakaraan, ang buong buhay niya. Bakit mama? Tanong ko. At nanginginig ang aking boses. Bakit ka nagtiis? Para sa amin? Para sa sasabihin ng mga tao? O dahil ba natatakot ka? Yumuko siya. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Nang muli siyang magsalita, ang kanyang boses ay naging hoarse, isang hirap na bulong. Dahil sa lahat, para sa inyo, para sa bahay na ito, upang hindi ko madismaya ang aking mga magulang, dahil ganyan ang ginagawa ng mga babae sa aking panahon nagtiis. Ang iyong ama ay nagkamali ng 1 beses, 1 beses lang, sa kanyang sekretarya, 120. Taong gulang na tanga na nag-akala na iiwan niya ako para sa kanya. Tumingin siya sa itaas. At ang kanyang mga mata ay 2 balong ng sakit. Nang malaman ko, gusto ko siyang patayin. At pagkatapos ay gusto ko nang mamatay. Ngunit 10 taong gulang ka noon. 12 Anya, 8 si Paulo. Ano ang dapat kong gawin? Sirain ang pamilya. Itakda kayo na lumaki sa isang sirang tahanan? Maging mga anak ng mga nagdiborsyo? Hindi ko magagawa, kaya nilunok ko ang aking pagmamataas, nilunok ang aking galit, at pinatawad ko siya. Ngunit ang pagpapatawad? Anak, ang pagpapatawad ay hindi ang pagkalimot. Ito ay ang bawat araw na harapin ang lalaking sumira sa iyong kaluluwa at ngumiti sa kanya. Ito ay ang unti-unting mamatay araw-araw sa katahimikan, upang ang iba ay mamuhay ng komportable. At ngayon tinitingnan ako ng iyong ama, at nakikita pa rin ang taong iyon. At tinitingnan niya ako at nakikita ang isang babae na pinatawad siya. Ngunit hindi kailanman pinatawad ang kanyang mga kasalanan. Ito ang ating buhay, Lena. Ito ba ang gusto mo? Isang buhay sa anino at katahimikan? Ang bigat ng kanyang pag-amin ay bumagsak sa akin tulad ng isang slab. Ikinuyom ni Anya ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Naramdaman kong nawawalan ako ng kontrol. Ang buong pagkabata ko, lahat ng mga sandali ng tahimik na tensyon sa bahay, ang kawalan ng aking ama, ang malubhang kalungkutan ng aking ina, lahat ng ito ay nagkaroon ng kakilakilabot, nakakasakit na kahulugan. Hindi, mama, sabi ko, at ang aking boses ay malambot na ngayon, puno ng ibinahaging sakit. Hindi iyan ang gusto ko, kaya hindi ko magawa ang ginawa mo, dahil hinahangaan ko ang iyong lakas. Ang sakripisyo na ginawa mo para sa amin. Ngunit ayaw ko ng iyong buhay. Ayaw ko ng iyong katahimikan. Ayaw kong mamatay ng unti-unti araw-araw. Mas gugustuhin ko ang kalungkutan na sinasabi mo. Mas gugustuhin ko ang malamig na balon kaysa mabulok sa mainit na kasinungalingan. Tiningnan niya ako ng matagal,
Dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi, na may mga kulubot. Pagkatapos, bigla, isang malungkot na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Mas malakas ka kaysa sa akin, Lena. Palagi ka ng ganyan, at mas matapang. Huminga siya. Ang kanyang hininga ay tila nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Sinabi ko sa iyo na magtiis, dahil iyon lang ang alam kong gawin, dahil inakala kong ganoon kita mapoprotektahan sa sakit. Ngunit ang inialok ko lang sa iyo ay ang aking sakit ng paunti-unti sa buong buhay mo. At ayaw ko niyan para sa iyo. Tumayo siya ng may hirap. Dahan-dahang inalis ang kanyang coat at isinampay ito sa likod ng sofa. Isang pang-araw-araw, intimate na kilos na nangangahulugang mananatili siya na inilalagay niya ang kanyang armas. Tama ka. Siya ang nagdala ng kahihiyan. Ikaw ang nagdala ng katotohanan. At masakit ang katotohanan. Ngunit hindi bababa sa hindi ito nakakalason. Lumapit siya sa akin at inilagay ang kanyang mga kamay sa aking mga balikat. Ang kanyang mga palad, magaspang at mainit, ay nagbigay sa akin ng isang bago, ibang lakas. Gawin mo ang kailangan mong gawin, anak, at umasa ka sa akin. Hindi para sabihin sa iyo kung anong gagawin, kundi para suportahan ka sa kung anong desisyon mo. Ang apartment na ito, sabi niya, walang pakialam na itinuturo ang sala. Ang mga bagay na ito ay hindi ang iyong buhay. Ang iyong buhay ay ikaw mismo, at napakahalaga nito upang sayangin sa isang taong hindi pinahahalagahan ang kanyang taglay. Ito ang pinakadakilang gawa ng pagmamahal na ipinakita sa akin ng aking ina sa loob ng maraming taon. Lumapit si Anya at niyakap kaming dalawa, at kaming tatlo ay umiiyak sa gitna ng sala ng aking sirang kasal. Umiyak kami dahil sa sakit, dahil sa nasayang na oras, dahil sa mga laban na hindi nilabanan, at dahil sa laban na sa wakas ay nilalabanan ko. Ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Kinabukasan, lumitaw sa aking pintuan si Gloria, ang ina ni David. Hindi siya mukhang wasak o nagmamakaawa. Dumating siya taglay ang nasugatang dignidad ng isang inang pinoprotektahan ang kanyang anak. Ngunit mayroon ding praktikal na pag-iisip ng isang babae na kabilang sa mataas na lipunan. Lena, pwede nating ayusin ito sa ibang paraan, sabi niya. Hindi man lang nag-abalang umupo. Isang temporary separation, marriage counseling. Wasak na wasak si David. Alam niya na nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Hindi iyon isang pagkakamali, Tita Gloria. Ito ay isang desisyon. Isang desisyon na pinipili niya araw-araw sa loob ng ilang buwan. At walang sino mang doktor ang makakagamot sa kawalan ng respeto at pagtataksil. Mapait siyang tumango. Ibibigay niya sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ang kondo, isang malaking sustento, ngunit huwag mong sirain ang kanyang karera. Kung aabot ito sa korte, kasama ang mga ebidensyang sinasabi mo, hindi lang ikaw ang mawawala sa kanya. Mawawala ang lahat. At ayaw mo niyan. Siya ang ama ng mga magiging anak ninyo sana. Wala kaming anak. At salamat sa Diyos. Sagot ko nang hindi kumukurap. At ayaw kong sirain ang kanyang karera. Gusto ko lang ang para sa akin. At gusto kong lumayo sa kanya habang buhay. Sabihin mo sa anak mo na kung pipirmahan niya ang mutual agreement ng walang reklamo, makakaligtas ang kanyang profesional na buhay, kahit pa kailanganin niyang lumipat ng law firm. Iyan ang aking alok. Ang tanging alok. Tiningnan ako ni Gloria, at sa kanyang mga mata, nakita kong naintindihan niya. Alam niyang natalo siya, na wala nang kawala ang kanyang anak. Tumango siya ng isang beses, at umalis ng walang ibang sinasabi. Nang gabing iyon, tulad ng isang inaasahang alingaw-ngaw, sumunod ang huling pagtatangka ni David. Hindi ito isang tawag. Siya mismo iyon, sa gitna ng gabi, tahimik na kumakatok sa aking pinto. Nakita ko siya sa peephole, mukhang pagod, may 3 araw na balbas, amoy alak at desperasyon. Binuksan ko ang pinto ngunit hindi ko tinanggal ang chain lock. Lena, pakiusap, papasukin mo ako. Hayaan mong magpaliwanag ako. Sapat na ang narinig ko sa'yo, David. Wala ka ng bagong masasabi. Mahal kita. Bulalas niya. At ang kanyang boses ay nabasag sa isang hagulgol. Narealize ko na mahal kita. Ang nangyari sa amin ni Katya ay isang katangahan. Isang pagtakas. Hindi ko alam. Pero ikaw ang buhay ko. Ang kung anong meron tayo, hindi natin basta-basta maitatapon sa basurahan. Tiningnan ko sa awang ng pinto ang lalaking ito na minsan ay nagpapatawa sa akin, na kasama kong nangarap ng kinabukasan, na sinumpaan ko ng walang hanggang pag-ibig. Wala na akong maramdaman. Walang galit, walang puot, walang pag-ibig.
tanging isang malaking puwang at malalim na ginhawa. Hindi, David, sabi ko ng may lubos na katahimikan. Hindi mo ako mahal. Ang gusto mo ay ang buhay na nakasanayan mo komportable, respetado, may asawang namamalansya ng iyong mga kamiseta at nagpapanatili ng magandang imahe. Gusto mong itago ko ang iyong kahihiyan sa ilalim ng basahan tulad ng gagawin ng isang mabuting asawa. Ngunit hindi na ako ang babaeng iyon at ang buhay na iyon ay tapos na. Pinatay mo ito. Pwede nating subukan. Pagmamakaawa niya, isinandal ang kanyang noo sa kahoy ng pinto. Hindi, dahil hindi na kita mahal. At sa kawalang ito, walang maaaring maitayo. Umalis ka na, David. Kausapin mo ang iyong abogado. Pirmahan mo ang mga papeles at iwanan mo na ako. Ito na lang ang tanging matino na magagawa mo para sa akin. Isinara ko ang pinto. Narinig ko siyang napasandal sa kabilang panig at umupo sa sahig. Narinig ko ang isang garalgal at pangit na hagulgol. At pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang kanyang mga hakbang na papalayo ng palayo hanggang sa tuluyan itong mawala. Sumandal ako sa pinto mula sa panig na ito. Ang panig ng aking bagong buhay walang laman, hindi tiyak, ngunit malinis. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Ang huling ugnayan, ang ugnayan ng isang patay na pag-ibig, ay naputol na. Ang natitira na lang ay papel, tinta at batas. Handa na ako. Ang gusali ng Makati Regional Trial Court ay amoy floor, wax, takot, at burokrasya. Isang kulob na amoy na hindi nagbabago sa loob ng mga dekada. Ako, si Helena, ay nakaupo sa isang matigas na bangko sa loob ng courtroom at sa tabi ko ay si Vera Ramirez, na ang presensya ay kasing tibay at nakakapagpakalma ng isang tangke ng militar. Sa tapat namin, sa kabilang mesa, nakaupo si David at ang kanyang abogado, isang lalaking may pagod na ekspresyon na walang tigil sa pagbubulong sa kanyang kliyente na may halatang pagkadismaya. Halos hindi makatingin sa akin si David. Tila siya pumayat, nanghihina. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit, ngunit mukha itong maluwag sa kanya. Ang kanyang kakisigan ay naging isang murang imitasyon na lamang ng kanyang sarili. Ako naman ay nakasuot lamang ng isang simpleng navy blue na damit. Hindi ito kasuotan ng isang biktima o isang naghihiganti. Ito ang uniforme ng isang taong dumating para isara ang kaso. Your Honor, simula ng abogado ni David, nang ang hukom isang middle-aged na babae na may manipis na salamin, ay magbigay ng pagkakataon para sa mga pahayag. Nais iparating ng aking kliyente ang kanyang malalim na pagsisisi sa mga pagkakamaling nagawa na hindi kailanman naglayong bawasan ang respeto na nararamdaman niya para kay Mrs. Santos. Gayunpaman, naniniwala kami na ang panukala sa paghahati ng ari-arian na inihain ng nagrereklamo ay labis. Hindi nito sinasalamin ang diwa ng kooperasyon na ipinakita ng aking kliyente at hindi isinasaalang-alang ang kanyang kasalukuyang propesyonal na sitwasyon na lubhang lumala pagkatapos ng mga nakakalungkot na pangyayari. Bahagyang lumapit si Vera sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw, kalmado, walang bakas ng emosyon. Your Honor, ang aking kliyente ay hindi narito upang suriin ang kanyang pagsisisi, kundi upang igiit ang kanyang mga karapatan. Ang diwa ng kooperasyon ng nasasakdal ay nauwi lamang dahil nahuli siya sa akto, at iyon ay pagkatapos ng ilang buwang panlilinlang at maling paggamit ng conjugal funds. Ang panukala ay makatarungan, at tungkol sa kanyang propesyonal na sitwasyon, ito ay resulta ng kanyang sariling mga aksyon, hindi ng aking kliyente. Mga aksyon na, sa pagkakataong ito, ay mayroon kaming dokumentasyon. Namutla pa lalo si David nang marinig ang usapin. Napalunok ang kanyang abogado. Your Honor, ilan sa mga ebidensyang ito ay maaaring nakuha sa ilegal na paraan. Lahat ng ito ay nakuha sa legal na paraan at ganap na sumusunod sa mga batas ng Republika ng Pilipinas. Putol ni Vera. Itinutulak ang mga kopya ng ulat ng detective at mga certified bank statements sa mesa ng hukom. Mga larawan, mga ulat ng profesional na surveillance. Mga bank statement mula sa joint accounts na nagpapakita ng regular na paglilipat sa mga account ng third party at kahit isang recording ng pag-uusap kung saan ang third party, si Katya Reyes, ay inaamin ng relasyon. Walang ilegal na aksyon, pawang mga katotohanan lamang. Nanginig si David nang marinig ang pangalan ni Katya. May binulong ang kanyang abogado, ngunit sa huli ay tumango na lamang sa pagkatalo.
Sinuri ng hukom ang mga larawan, isa na rito ay lalong malinaw. Si David at Katya na pumapasok sa hotel. Pagkatapos ay lumipat siya sa mga bank statement, kung saan ang mga paglilipat sa account na nakapangalan kay Katya Reyes ay namumukod tangi sa nakakahiyang regularidad. Mr. Santos, sabi ng hukom na nag-angat ng tingin. Inaamin mo ba ang mga paglilipat na ito? Bumuka ang bibig ni David, ngunit tanging isang garalgal na tunog ang lumabas. Sa huli, tumango siya. Opo, Your Honor. Ngunit iyon ay mga pautang upang tulungan siya. Mga pautang na walang kontrata, walang interes, at walang intensyong bayaran, tulad ng makikita sa mga mensahe na kasama rin sa file, walang emosyong puna ni Vera, at nagmula sa isang account na pinopondohan ng mga ipon ng mag-asawa. Ang legal na labanan ay maikli at mahigpit. Sa isang huling pagtatangka ng desperasyon, sinubukan ni David na patunayan na ang kondo sa BGC ay malaking bahagi ng bunga ng kanyang trabaho at dapat akong makontento sa mas maliit na halaga. Doon inilabas ni Vera ang kanyang mga huling dokumento. Mga kontrata mula sa aking trabaho bilang interior designer, aking mga payslip, at mga resibo na nagpapatunay na nag-ambag ako sa mortgage at sa mga gastusin sa bahay na katumbas o higit pa sa kanyang naibigay sa loob ng maraming taon, lalo na noong nagsisimula pa lang siya bilang junior lawyer. Your Honor, sabi ni Vera, at sa kanyang tono ay unang beses narinig ang bakas ng pigil na emosyon, ang aking kliyente ay tumanggi sa kanyang mga propesyonal na pagkakataon upang suportahan ang karera ng kanyang asawa. Siya ang nagtayo ng tahanang ito, at ang tahanang ito ay pinagtaksilan. Ang tanging hinihiling niya ngayon ay ang nararapat na bahagi para sa kanya. Ni isang sentimo na sobra, ni isang sentimo na kulang. Saglit na nag-isip ang hukom. Tinitingnan ang kanyang mga tala. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tiningnan ko ang aking mga kamay na nakapatong sa aking hita. Wala akong naramdamang tagumpay, tanging isang walang katapusang pagod at malalim na pagnanais na matapos na ang lahat ng ito. Matapos suriin ang mga sirkumstansya ng kaso at ang mga ebidensyang iniharap, pahayag sa wakas ng hukom at sa kawalan ng dahilan upang pabulaanan ito. Nakikita ng korte na makatarungan at naayon sa batas ang proposal sa paghahati ng ari-arian na inihain ni Mrs. Santos. Inaaprubahan ito sa mga hinihiling na kondisyon. Paghahati ng ari-arian 50-50. Compensatory payments dahil sa kasalukuyang pagkakaiba ng kita na pabor kay Mrs. Santos. At ang kustodiya ng kanilang alagang pusa na si Muning ay ipinagkakaloob kay Mrs. Santos. Isinara niya ang folder ng may tuyong tunog. Hiling ko sa magkabilang panig na matagpuan ang kapayapaang tiyak na hinahanap ninyo. Tapos na ang kaso. Isang pukpok ng martilyo. At tapos na ang lahat. 7 taon ng aking buhay ang nauwi sa ilang minutong legal na jargon at paghahati ng ari-arian. Hinawakan ni Vera ang aking kamay. Ngumingiti ng may propesyonal na kasiyahan. Sa kabilang panig, tahimik na nakikipag-usap ang abogado kay David habang nililigpit ang kanyang mga gamit. Hindi gumalaw si David. Nakatingin siya sa akin na may namumulang mga mata, halong hindi makapaniwala at pagkamuhi. Lumabas ako ng courtroom nang hindi lumilingon. Sa malamig at tahimik na pasilyo, huminga ako ng malalim. Inabot sa akin ni Vera ang certified copy ng desisyon. Tapos na, Lena. Malaya ka na at may maayos na kapital. Nanalo ka. Hindi ako nanalo ng anumang bagay na hindi naman talaga akin. Sabi ko, isinisilid ang dokumento sa aking bag. Ngunit salamat, Vera, sa lahat. Paglabas ko ng gusali ng korte, inabutan ako ni David sa hagdanan. Nakakabulag ang sikat ng araw ng umaga. Lena, sandali, pakiusap. Huminto ako, walang sinabi. Kaya nagtatapos ang lahat. Sa paghahati ng mga account at sa pusa, ang kanyang boses ay garalgal, basag. Natapos ang lahat 1 buwan na ang nakalipas, David. Sa parking lot, ang araw na ito ay mga formalidad na lamang. Yumuko siya. Hindi kita kinamumuhian. Alam mo, kahit na kinamumuhian mo ako. Hindi! Sabi ko. At ako mismo ay nagulat sa katotohanan ng aking mga salita. Hindi kita kinamumuhian. Ang pagkamuhi ay nangangailangan ng enerhiya. At naubos ko na ang lahat ng enerhiyang mayroon ako para sa iyo. Ang nararamdaman ko ay wala. Isa kang estranghero at gusto kong manatili kang ganoon.
Sa unang pagkakataon, nakita ko kung paano ang kawalang pakialam na ito, na mas matigas kaysa sa anumang insulto, ay sumuntok sa kanya ng mas malakas kaysa sa hatol ng hukom. Bahagya siyang napaatras. Minahal talaga kita. Marahil, ngunit hindi iyon naging sapat. At hindi na kita mahal. Ganoon kasimple, ganoon kalungkot. Paalam, David. Bumaba ako ng hagdanan ng hindi lumilingon. Hindi ko narinig ang kanyang mga hakbang. Wala na akong narinig pa. Tanging ang ingay na lang ng Maynila ang malawak at walang pakialam na lungsod na patuloy na umiikot. Ang aking lumang buhay ay naiwan sa madilim na silid na iyon. At ako ay naglalakad, hakbang-hakbang, patungo sa kung anuman ang susunod na mangyayari. Isang taon ang lumipas. Amoy sariwang pintura, white lilies, at mga bula ng champagne ang lugar. Las Hermanas, ang nakasulat sa eleganteng karatula sa brick wall. Sa ilalim nito, kami ni Anya, suot ang aming pinakamagagandang damit, ay tumatanggap ng mga kaibigan, kamag-anak, at mga kliyente. Ito ang grand opening ng aming interior design studio. Ang bahagi ng pera mula sa paghahati ng ari-arian at isang maliit na loan ang ginamit para dito, isang simple ngunit nakakaakit na espasyo sa poblasyon, Makati. May mga bagong computer, fabric samples, at isang malaking sofa kung saan maaring umupo ang mga kliyente at pangarapin ang kanilang mga bahay, mga totoong bahay, hindi mga display sa bintana. Puno ng tao ang lugar. Naroon ang aking mga magulang. Ang aking ina, si Teresa, ay may hawak na baso ng sparkling wine at masiglang nakikipag-usap sa isa sa aking mga lumang kliyente. Tumingin siya sa akin at kumindat. Mayroong bago sa kanya isang uri ng kagaanan. Tila ba sa pagsuporta sa akin, nang walang kondisyon, natuto na rin niyang patawarin ang kanyang sarili. Ang aking ama na si Ricardo ay nakatayo sa tabi niya, tahimik, ngunit nakapatong ang kanyang kamay sa likod ng aking ina. Isang maliit at mahiyain na kilos na maaring simula ng isang bagong bagay o simpleng tigil putukan ng dalawang veterano ng digmaan. Ang aking mga kaibigan sa trabaho, dating mga kaklase, maging ang ilan sa mga kliyenteng sumunod sa akin, narito silang lahat. Sa kanilang mga tingin, walang bakas ng awa, tanging pagkausisa, paghanga, at tunay na kagalakan. Kinakabahan? Tanong ni Anya, lumalapit sa akin dala ang isang bote para magdagdag ng alak sa aking baso. Konti, pero magandang kaba. Kaba ng isang taong nagsisimula ng sarili niyang bagay ganap na sa kanya. Tumango siya, nakipag-cheers sa akin. Pagkatapos ay tinapik ni Anya ang kanyang baso gamit ang kutsara para kunin ang atensyon ng lahat. Tumahimik ang mga bulungan. Well, salamat sa inyong lahat sa pagpunta. Para sa mga hindi nakakaalam, ito ang pangarap na matagal na naming pinapangarap ng aking nakababatang kapatid. At tingnan ninyo, minsan, ang mga katapusang mukhang sakuna ay ang mismong mga simula na kailangan natin. Tumingin siya sa akin nang may nagniningning na mga mata. Si Lena ay hindi lang ang pinakamagaling na designer na kilala ko, kundi pati na rin ang pinakamatapang na tao. At ngayon umiinom ako para sa kanya, para sa atin, at para sa lahat ng bagong simula. Tagay. Sabay-sabay na sagot ng mga bisita, at ang tunog ng nagkikiskisang mga baso ay pumuno sa silid. Sa sandaling iyon, sa gitna ng karamihan, nakita ko si Victor Santiago, ang imbestigador. Nakatayo siya malapit sa pinto, may hawak na baso, pinapanood ang eksena ng may bahagyang ngiti. Nagkatagpo ang aming mga mata. Bahagya siyang tumango, isang pagbati ng isang profesional sa isang nasisiyahang kliyente, o marahil ng isang tao sa isa pang taong nakalabas na sa madilim na tunnel. Tumango rin ako. Tumalikod siya at nawala sa karamihan. Tapos na ang kanyang trabaho. Ang kanyang bakas, hindi halata ngunit hindi mabubura, ay naiwan sa aking buhay. Nang magsimula ng kumalma ang party, sumilip ako sa labas ng pinto. Ang gabi sa Maynila ay mainit, puno ng buhay. Sa bulsa ng aking damit, nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Maingat ko itong binuksan. Ito si Katya. Alam kong hindi mo kailangang sumagot. Gusto ko lang sabihin na lumipat na ako sa Cebu, at tama ka. Hindi iyon pag-ibig. Iyon ay ibang bagay, at napakalaki ng naging kapalit nito sa akin. Sana ay maayos ang kalagayan mo, at hangad ko ang tagumpay sa iyong mga proyekto. Paalam. 2 beses ko itong binasa, pagkatapos ay dinelete ang mensahe. Hindi dahil sa galit,
Simpleng dahil ang kanyang kabanata at ang kabanata ni David ay kabilang sa isang aklat na naisara ko na. Hindi ko kailangan ng epilogue para sa kanilang mga karakter. Lumapit si Anya at sumandal sa tabi ko sa hamba ng pinto. Ayos ba ang lahat? Oo, sabi ko. At iyon ang totoo. Ayos ang lahat. Tumingin ako sa itaas. Sa pagitan ng mga gusali ng Makati, makikita ang isang bahagi ng maaliwalas na kalangitan. Hindi ito isang bukang liwayway, tulad ng sa parking lot ng hotel. Ito ay isang buo, malinaw, at pinagtagumpayang gabi. Nawala ang aking kasal. Ngunit nakuha ko ang isang mas matibay na kapatiran, isang propesyong mahal ko, isang piraso ng kapayapaan, at ang karapatan mahirap at maganda na isulat ang aking sariling kwento. Walang kasinungalingan, walang kompromiso, at walang sino man sa tabi ko na hindi gustong nandyan para lamang sa akin. Tara na, sabi ni Anya. Mahinang hinihila ang aking braso. May natitira pang alak doon. At bukas ay 9:00 ang una nating kliyente. Tuloy ang buhay, sis. Sumunod ako sa kanya sa loob, patungo sa init ng mga taong nagmamahal sa akin, sa liwanag ng karatula ng aming sariling negosyo. Tunay ngang nagpapatuloy ang buhay. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, gustong-gusto ko na itong mabuhay.